Si Kanito, isang tunay na manlalaro na may mahusay na kasanayan. Sa kasamaang palad, napakadaldal niya, kaya't tinatamaan siya ng mga halimaw bago pa niya magamit ang kanyang mga kakayahan. Bigla, nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Flona. Pinuntahan niya si Kan para humingi ng pabor. Dahil sa pagkahilig niya sa mga babae, syempre, walang lalaki ang tatanggi. Umupo siya para makipagkwentuhan kay Flona at ipinaalam na siya ay isang responsableng tao. Hindi lang sa mga laro, kundi pati na rin sa totoong buhay. Kaya agad niyang inihayag na ang pabor na nais niyang hingin ay sa totoong buhay. Masaya at kinikilig siya dahil iniisip niya na pagkatapos ng halos 20 taon ng pagiging binata, mararanasan na niya kung paano magkaroon ng kasintahan. Umaasa siyang matutulungan siya nito dahil kung magagawa niya, handa siyang isuko ang isang bagay na napakahalaga. Pagkatapos, tinanong niya kung saan ito gustong magkita, at sinabi nitong magkikita sila agad. Biglang napunta si Kan sa ibang mundo kung saan may isang espadachim na may misyong protektahan ang isang prinsesa na tumatakas. Dalawang modernong tangke ang humahabol sa kanila at nagpapadala ng mga sundalo upang palibutan ang kanilang grupo. Tumayo ang espadachim at ang kanyang mga tauhan upang protektahan ang prinsesa, ngunit ang commander ng kalaban ay may. Nagawa na niya ang lahat sa kanyang mga kasamahan, kaya siya na lang at ang prinsesa ang natira. Alam niyang ang espadachim ay si Lane na santo ng espada, at bilang paggalang, hahayaan niya itong mabuhay sa kondisyong ibibigay nito ang prinsesa. Tumanggi ito at naghanda para sa isang one-on-one na tunggalian laban sa kanya. Sa hindi inaasahan, si Kan at ang kanyang upuan ay bumagsak ng diretso sa ulo ng pinuno ng kalaban. Mabilis na dinala ni Lane ang prinsesa palayo, ngunit gusto niyang iligtas din ito si Kan. Kaya't bumalik siya, naghagis ng lubid, at hinayla ito. Si Kan ay sunod-sunod na tinatanong tungkol sa kung sino siya, saan siya nagmula, at ano. Ang ilaw kung saan siya lumitaw ay. Ngunit siya ang kailangang magtanong kung nasaan ito. Nakarinig siya ng hindi pamilyar na pangalan at naisip na baka nananaginip siya. May lumapit na maliit na babae at hinampas siya para marealize na hindi ito panaginip. Susuntukin niya sana pabalik ng pagbantaan siya ni Lane dahil ito si Prinsesa Pyrrha. Hindi siya naniniwala na ang prinsesa ay ang marahas na maliit na babaeng ito dahil ang prinsesa ay mas mukhang ang babae doon. Ngunit iyon si Maria, ang katulong ng prinsesa, at hindi siya babae kundi isang patibong. Para makasiguro, hinayaan ni Maria na maramdaman niya ang kanyang kaibahan, na nagpatanggal sa kanya ng lahat ng pag-asa sa buhay. Napasok siya sa isang nakakalitong sitwasyon at nakilala ang ilang kakaibang tao. Samantala, ang lalaking may asul na buhok mula kanina ay bumalik upang magulat sa commander tungkol sa pagkabigo ng misyon dahil sa pagkakapalo sa ulo ng isang estranghero. Ngunit iniulat niya ito na para bang nabigla siya, kaya siya natalo. Kaya nais ng commander na makita kung sino ang makakabigla sa lalaking may asul na buhok. Sa panahong ito, nalaman ni Kan na ini-score ni Lane ang prinsesa sa isang kasal sa isang karatig bansa upang bumuo ng alyansa, at tila ang grupong umaatake sa kanila ay rebelde. Mga rebelde, akala niya mas matanda ang prinsesa sa kanya, ngunit 8 taong gulang pa lang ang munting babae. Akala niya ilegal ito, ngunit sabi ng prinsesa ay ayos lang siya. Nais pa rin nilang gumawa ng isang bagay upang makabayad kay Kan, kaya napagdesisyonan niyang hilingin sa kanila na bilhan siya ng isang pares ng sapatos. Pumasok ang grupo sa isang bayan at nagpunta sa isang tindahan upang bilhan si Kan ng sapatos. Dahil lahat ay pumipili ng kakaibang pares para sa kanya, buong tapang niyang pinili ang pinakamahal na pares sa tindahan, at ang pares na nakuha niya ay mukhang matibay. Bigla, nakaramdam si Lane na may sumusunod sa kanila at sinenyasan niya si Kan na maghandang tumakbo. Ang grupo ay tumakbo papasok sa isang eskinita at tinatambangan ang dalawang tagasunod. Pagkatapos ay dumagsa ang kalaban, kaya napilitang tumayo sina Lane at Maria para harapin sila, habang si Kan ay nanatili para bantayan ang prinsesa. Sinundan naman ng grupo si Lane patungo sa kanal sa ilalim ng lupa at narating ang gilid ng syudad. Ngunit, kakaiba ang lugar na ito dahil walang mga gwardya. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Kan, kaya lumabas siya para tingnan at tinawag ang grupo na sumunod. Gayunpaman, paglabas pa lang nila, lumitaw ang commander ng kalaban. Siya si Eric, at mas malakas siya kaysa sa lalaking natalo ni Kan kanina. Tumayo sina Maria at Lane upang harapin siya.
Kumpiyansa niyang hinarap si Lane at ginamit ang kanyang espada upang patumbahin silang dalawa, kasama si Maria, sa isang iglap. Pinatumba din si Khan ng kanyang espada. Nadismaya siya dahil inakala niyang mas malakas ng kaunti si Khan. Nilapitan niya ang prinsesa, ngunit patuloy na tumayo si Khan nang hindi sumusuko. Humahanga sa pagpupursige nito, nagpasya si Eric na gumamit ng mas malakas na galaw. Ngunit habang nakatayo at naghahanda sa kanyang galaw, lumapit si Khan at sinipa siya sa maselang bahagi, na nagdulot ng biglaang pagkawala ng malay at nagpahintulot sa grupo na makaalis. Nabigla si Lane na kayang talunin ng isang tao na kasing tigas ni Eric, pero para kay Khan ay normal lang ito. Kinukuha rin niya ang mamahaling espada ni Eric para sa susunod. Nagpasya si Prinsesa Pira na italaga si Khan bilang kanyang kabalyero simula ngayon, at hindi siya pwedeng tumanggi dahil handa si Lane na ipadala siya kung susundin niya. Pero determinado siyang tumanggi anuman ang mangyari dahil ayaw niyang maging alipin ng batang ito. Ilang araw ang lumipas, nagising si Eric at naaalala ang pagkakasipa sa kanya sa maselang bahagi ng katawan ni Khan. Dumating ang doktor para ibigay ang masamang balita na kinailangan nilang alisin ang isa sa mga testicle ni Eric. Nang marinig niyang isa na lang ang natitira niyang hiyas, labis itong ikinapait ni Eric, at nanumpa siyang gag-antay kay Khan. Samantala, si Khan naman ay nagbubulungan pa rin tungkol sa ayaw niyang maging tagapaglingkod nitong munting prinsesa, kahit pa opisyal na utos ito. Sa isip niya, ang tungkulin niya ngayon ay humanap ng paraan pabalik sa kanyang lumang mundo. Ngunit itinuro ni Lane na wala pa siyang anumang bakas tungkol doon, kaya't sumama na lang muna siya sa kanilang grupo. Gayunpaman, nais ng prinsesa na paglingkuran niya ito at siya ang magkakaloob ng kanyang pagkain at pananamit. Tumanggi pa rin siya dahil may sarili siyang dangal. Walang pumipigil kay Khan sa pag-alis dahil gusto pa rin ni Lane na magpatuloy sila sa kabisera at iwasan ang mga rebelde sa anumang paraan. Nakabalik na si Eric sa hanay, at naniniwala ang lahat na natalo siya dahil dinaya siya. Ngunit habang nakatayo siya at nakikinig sa usapan ng kanyang mga nasasakupan, lalo siyang namumutla. Tapos, umalis siya ng nakatagilid na mukhang nakakatawa. Balik kay Khan, nakaupo siya at nakikinig ng musika nang biglang dumating si Maria para hanapin siya. Hindi malinaw kung dapat bang tawaging, "O si Maria." Gusto ni Maria na samahan muna siya ni Khan. Tinanong ni Maria kung naiilang si Khan na sumama sa kanila. At sinabi niyang hindi naman niya ito kinasusuklaman, ayaw lang niyang ituring siyang utusan. Dinala naman siya ni Maria sa mga kalapati, ngunit dito ay napakalaki ng mga ito. Gusto ni Maria na humingi pa ng tulong para mas madaling marating ang kabisera. Samantala, pinuntahan ni Eric ang kanyang mga pinuno at alam niyang kailangan niyang mabilis na makuha ang prinsesa at bawiin din ang espada mula kay Khan. Ngunit kumpiyansa siyang hindi alam ni Khan kung paano ito gamitin. Sina Khan at Lane ay nagsimula ng magsaliksik kung paano gamitin ang espada na ito. Napansin niya na may gatilyo ang espada at sa ilalim nito ay isang bola. Ito ay ginagamit upang sumipsip at magpadala ng enerhiya. Sinubukan niyang hilahin ang gatilyo at iwagayway ang espada, ngunit wala itong pinagkaiba sa kung paano niya karaniwang iwagayway ang isang espada. Ngunit alam ni Khan na napakahalaga ng batong ito, kaya nais niyang alisin ito mula sa espada at ibenta. Bigla, dumating ang prinsesa upang hanapin siya at hilingin na sumunod sa kanya sandali. Umakyat sila sa isang toring bantayan at ipinakita sa kanya ng prinsesa na ang payapang tanawin na ito ay ang gusto niyang pagprotekta. Kung hindi siya makakadalaw sa kasal, malaki ang posibilidad na sumiklab ang gyera. Kaya, handa siyang isakripisyo ang sarili para maprotektahan ang buong mundong ito. Kaya gusto niya na patuloy siyang tulungan ni Khan na protektahan, ngunit ang problema ay wala siyang anumang espesyal na kapangyarihan. Ang 2 beses na pagsagip niya ay swerte lamang. Bigla, sa sandaling ito, nagdala si Eric ng isang tangke upang guluhin ang lungsod para pilitin si Khan na magpakita. Ang lalaking may asul na buhok ay kasama na rin ng iba na naghahanap kay Khan sa maliliit na eskinita. Nagkaisa na si Khan at Lane at alam nilang kung tatakas sila ngayon, mapanganib ang bayan na ito. Biglang may bomba na bumagsak sa mismong paanan ng grupo, kaya kailangan nilang tumakas at sa kasamaang palad ay napaharap mismo kay Eric. Tinutok niya ang kanyan kay Khan, ngunit sumable ang putok sa kanyang tauhan sa bubong. Alam niyang sumable siya dahil nawalan siya ng balanse. Pumutok siya sa pangalawang pagkakataon at muling sumable, kaya nagpa siya si Lane na bigyan ng daan si Khan para sumugod at lumaban.
Naniniwala siya na kahit paano ay magagamit ni Khan ang espadang ito. Pagkatapos ay naghanda siya, umiiwas sa mga bala, at sinira ang isa sa mga gulong ng tangke. Naipaandar ni Khan ang espada sa isang kahangahangang paraan at sumugod pasulong, ngunit biglang naging batong pamalo ang espada, dahilan upang mawalan siya ng balanse at matamba. Pinulot niya itong muli at sumugod pasulong, iwinawasiwas ang pamalo upang sirain ang tangke ni Eric. Hindi pa rin natatalo si Eric at lumabas upang labanan siya sa isa pang round. Napagtanto ni Khan na ang paraan ng paglakad nito ay bunga ng kanyang sipa noong huling beses, kaya nanatili siyang nakatayo at hinayaan itong mawalan ng balanse at sumablay. Nagpasya si Khan na gamutin ang kanyang problema sa balanse sa pamamagitan ng pagsakit sa kabilang panig ng kanyang katawan, na naging sanhi ng matinding sakit at pagkawala niya ng malay sa mismong lugar. Ang mga tauhan ni Eric ay muling nagpasya na umatras at nangako kay Khan na magkikita silang muli. Pagkatapos nyon, umalis din ang grupo ni Khan, at nagpasya siyang tulungan ng grupo ng prinsesa, ngunit bilang kapalit, kailangan nilang humanap ng paraan upang matulungan siyang makabalik sa kanyang lumang mundo. Sumang-ayon siya at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumunta sa kabisera kasama siya, na hindi kalayuan mula sa kinaroroonan ng grupo ni Khan. Isang babae ang nagmamasid at sumusunod sa grupo. Ipinadala niya ang kanyang ardilyang lumilipad upang lumapit kay Khan. Naisip ni Khan noon kung makakabalik siya pagdating niya sa kabisera, ngunit usapin yun ng swerte. Gayunpaman, tiyak na may mga pahiwatig doon sa lugar na yun. Pagkatapos, nakasalubong ng grupo ang ardilyang lumilipad, at parehong nakita ni Lane at Maria na cute ito at gusto nilang gawing alaga. Ngunit matigas na tumanggi si Khan at iginiit na hindi nila dapat guluhin ang natural na kaayusan ng ganoon. Ang mga ligaw na hayop ay dapat iwan sa kanilang natural na kapaligiran upang mabuhay at lumakas sa kalikasan. Nagbigay siya ng maraming dahilan upang pigilan silang ampunin ito at pagkatapos ay pinaalis na. Nang gabing yon, habang natutulog si Khan, nakapasok ang nilalang sa kanyang silid. Kinaumagahan, nagulat siya at sumigaw nang makita niyang lumapit sa kanya ang squirrel mouse. Bagaman sinubukan niyang sumigaw at itaboy ito, iniabot ni Maria ang kanyang kamay para salubungin ito at nagpasya siyang panatilihin ito sa anumang paraan, kahit pa pumayag si Khan o hindi. Patuloy niyang inilarawan ang pinakamasamang senaryo sa pagpapanatili ng nilalang na ito, ngunit tumanggi pa rin si Maria. Pagkatapos ay nagkwento si Lane ng isang alamat tungkol sa isang bayani. Ang kwento kung gaano kasikat ang taong yun ay salungat sa kung gaano ito kawalang kabuluhan para kay Khan nang marinig niyang gusto ng bayani ang mga pusa. Sa madaling salita, pumayag din si Lane na panatilihin ang daga-eskwela. Dahil dalawa laban sa isa, kumampi na rin ang prinsesa sa dalawa. Talagang hindi sumang-ayon si Khan at sumumpa na hindi siya mamumuhay kasama ng hayop na ito. Pagkatapos, lumabas siya para bumili ng kagamitan sa pangangaso dahil hindi siya makapaniwala na ang isang nangungunang manlalaro ng server sa kategoryang mangangaso tulad niya noon ay hindi kayang manghuli ng maliit na hayop. Tinanong ni Lane kung ano ang balak niyang gawin, at sinabi lang niya na mangangaso lang siya sandali. Pagkatapos, pumasok siya sa silid na may dalang lambat para hanapin ang daga-eskwela, ngunit sinalubong siya ni Maria na may nakatutok na baril sa kanya, at tinanong kung ano ang balak niya. Pumunta siya para maghanda ng lason para dayin ng daga-ardilya, ngunit nahuli siya ng prinsesa at ipinatikim sa kanya ito kung hindi ito nakakasama. Kaya kinailangan ng prinsesa na tipunin ng grupo at tanungin kung bakit labis na kinamumuhian ni Khan ang daga-ardilyang ito. Kaya't kinailangan niyang umamin na allergic siya sa mga alagang hayop, ngunit nakita ng lahat na hindi naman siya naapektuhan kapag malapit siya sa daga-ardilya. Kaya't gusto ng lahat na tumigil siya sa pagdadahilan at sabihin ang totoo, kaya kinailangan niyang ikwento ang kanyang istorya. Noong siya ay himji, sa isang araw na umuulan, nakakita siya ng 2 pusa na pinabayaan sa kalye. Siya ay sapat na mabait upang iuwi sila at palakihin. Gayunpaman, nagtaka ang lahat kung anong trahedya ang naganap sa puntong ito. Nagkasakit ba sila at namatay, o tumutol ang kanyang pamilya at hindi siya pinayagang panatilihin sila? Hindi, kinamuhian niya sila dahil pinaghirapan niya silang palakihin ngunit hindi man lang nakatanggap ng pagmamahal mula sa kanila. Inakala ng lahat na ito ay maaaring pagkakataon para magbago ang kanyang pananaw. Hindi siya sigurado kung makakapagbago nga siya, ngunit pumayag pa rin siyang makinig sa 3 pa at iniabot ang kanyang kamay upang makipagbati sa ardilya. Ngunit agad nitong kinagat ang kanyang kamay,
Labis siyang nagalit at kumuha ng pamalo upang harapin ito. Nais niyang mawala ito kung matatalo ito, at kung matatalo siya, kailangan pa rin itong mawala. Nais ni Lane at Maria na hindi siya maging masyadong mapagmatigas at magtakda ng angkop na kondisyon, kaya pumayag siyang manatili ito kung mananalo. Pagkatapos ay patuloy niyang inihampas ang kanyang martilyo at sinira ang sahig. Gusto ng lahat na huwag siyang maging masyadong magaspang, ngunit hindi siya nakinig. Nakalmo siya minsan ng squirrel na sumugod sa kanya. Patuloy siyang umatake ngunit hindi makatama kahit minsan. Nang masukol na niya ito, muli siyang sumable dahil tumalon ito at sinipa siya sa mukha, kaya nawalan siya ng malay. At pagkatapos ay natalo siya at kinailangan niyang tanggapin na sumama ito sa grupo. Nanumpa pa rin siyang tapusin ito kung magkaroon siya ng pagkakataon. Ang paglalakbay pagkatapos noon ay hindi naging masyadong maayos dahil ang Squirrel Mouse at si Can ay patuloy na nagtatalo. Lahat ngayon ay iisa ang iniisip. Kailangan nilang bigyan ng pangalan ang Squirrel Mouse na ito. Lahat ay nakaisip ng mga nakakatawang pangalan, kaya't iginiit ni Can na ang pagpapangalan ay dapat gawin ng maingat at tama, at higit sa lahat, dapat 4 na pantig lamang ang haba nito. Kung walang makaisip ng tamang pangalan, tatawagin niya itong alaga. Wala namang masyadong human gal, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Habang inaakay ni Eric ang taong may buhok na asul pabalik sa kanyang mansyon, muling nakasama ni Eric ang kanyang nobya doon, at labis itong nalungkot nang marinig na pinasaringan si Eric sa larangan ng digmaan. Kung alam lang nito na kakawala pa lang ng 2 hiyas ng kanyang nobyo, sino kaya ang makapagsasabi kung gaano pa ito kalungkot? Nang pumasok si Eric sa bahay, ang kanyang nobya, na nakarinig na nasugatan si Eric, ay gustong lagyan ng gamot ang kanyang mga sugat. Natakot siya na kung ibubunyag niya ngayon na nawala niya ang pinakamahalagang bagay, tuluyan niyang mawawala ang kanyang nobya, kaya nagpasya siyang itago ito sa lahat ng paraan. Gayunpaman, medyo nalungkot siya sa pagtanggi nito. Nang maglaon, habang paalis na si Eric kasama ang taong may buhok na asul, napansin ng mayordomo na tila may ikinalulungkot ang kasintahan ni Eric. Ayaw iwanang mag-isa ang kanyang kasintahan, inanyayahan siya ni Eric na sumama sa kanya sa karwahe para mamasyal. Habang nakaupo sa karwahe, patuloy na iniisip ni Eric kung ano ang mangyayari kung sasabihin niya ang totoo sa kanyang kasintahan. Tiyak na madidismaya siya at iiwanan siya. Habang nagkakampo sa tabi ng lawa, tinanong ng kanyang kasintahan si Eric kung ilang anak ang gusto niya sa hinaharap. Pero nang marinig ito ay mas lalong sumakit ang puso ni Eric dahil nagtaka siya kung magkakaanak pa ba siya sa kasalukuyan niyang kalagayan. Ayaw pag-usapan ni Eric ito, pero akala ng kanyang kasintahan, ang ibig sabihin ni Eric ay ang mga bata ay kaloob mula sa langit at hindi sila makapagpasya para sa kanilang sarili. Si Eric, na nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, ay umalis sandali upang tanungin ang langit kung paano niya sasagutin ang kanyang kasintahan. Napansin ang kakaibang kilos ni Eric, tinanong ng kanyang kasintahan ang taong may buhok na asul kung saan sugatan si Eric, pero hindi rin alam ng taong may buhok na asul. Sinabi rin ng taong may buhok na asul sa kanya ang pangalan ng taong nagdulot ng suliranin ni Eric. At kung bakit natalo si Eric. Nang gabing yun, pagbalik, nakilala ni Eric ang 2 kakilala, sina Limpes at Ella. Nang marinig ang tungkol sa sugat ni Eric, binigyan siya ni Ella ng isang kahon ng tradisyonal na gamot na kailangan lang inumin. Masayang tinanggap ito ni Eric, na lalong nagpalungkot sa kanyang nobya. Tinanong ng taong may asul na buhok ang mayordomo tungkol sa 2 taong ito at nalaman na sila ay malalayong kamag-anak ni Eric. Pagkatapos ay inutusan ni Limpes ang mayordomo na maghanda ng isang piging para sa hapunan ng gabing iyon, ngunit ang tunay na layunin ni Limpes at Ella ay mas masama. Tiyak, ang gamot na ibinigay kay Eric kanina ay pampasigla, at tungkulin ni Ella na akitin si Eric na maging kanyang asawa at angkinin ang pangalan ng pamilya. Samantala, sasamantalahin naman ito ni Limpes upang lapitan ang nobya ni Eric at pakasalan ito. Kalaunan, dinala ni Ella ang gamot kay Eric at inakit siyang humiga sa kama. Pagkatapos ay nakasuot lamang siya ng panloob na kasuutan at sinimulang yamakap kay Eric, ngunit itinulak siya ni Eric palayo. Gayunpaman, sumugod si Limpes at nagsimulang gumawa ng gulo tungkol dito. Tumakbo papalayo ang nobya ni Eric sa kalungkutan, habang hindi pinaniwalaan ni Limpes ang anumang dahilan ni Eric. Sinasabing tanging kung mahina ang bahaging yun ay hindi ito maaapektuhan ng gamot.
Sa panahong ito, naramdaman ni Eric ang kirot sa kanyang puso at nagpas siyang haminin si Limpes upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Tinanggap ni Limpes ang hamon at nag-ayos na makipagkita kay Eric sa kagubatan kinabukasan. Inasahan na ito ni Limpes, kaya nang umalis, sinabi niya sa kanyang kapatid ang dahilan ng kanyang kumpiyansa sa paghamon kay Eric ay dahil pinahahalagahan ni Eric ang karangalan samantalang siya ay hindi. Ang taong asul ang buhok ay nakarinig nito at iniulat ito kay Eric. Pinaghihinalaan na rin ito ni Eric, ngunit kailangan pa ring lumaban upang makahanap ng paraan para humingi ng tawad sa kanyang kasintahan. Kinabukasan, nagkita sina Eric at ang taong may buhok na asul kay Limpes at sa kapatid nito sa kagubatan. Sinisi ng taong may buhok na asul si Limpes sa sitwasyong ito dahil sa plano nito, ngunit dahil inamin naman niya ito, kinailangan tanggapin ni Eric ang kasunduan at lumaban. Gusto sanang labanan ni Eric si Limpes, ngunit tinawag ni Limpes ang isang matipunong lalaki upang lumaban kapalit niya. Hindi lang yun, tumawag din ang matipunong lalaki ng mas maraming kasama at iba pa hanggang sa kinailangan labanan ni Eric ang 7 kalalakihan. Gayunpaman, hindi nasindak si Eric at sumugod pa sulong, pinatumba ang bawat isa sa lupa na may isang suntok. Ngunit tinawag noon ni Limpes ang isang manok na demonyo upang labanan si Eric. Unti-unting nanghihina si Eric at hindi na makatatagal pa, ngunit dumating ang kanyang kasintahan at ang mayordomo upang palakasin ang kanyang loob. Dahil sa lakas na kanyang natamo, ipinagpatuloy ni Eric ang pakikipaglaban, ngunit biglang tumakbo ang manok patungo sa kanyang kasintahan, na naging sanhi upang magising kay Eric ang isang uri ng kapangyarihan upang dali-daling sumugod, harangin, at ibagsak ang manok. Nilapitan noon ni Eric si Limpes upang itanong kung inamin na nito ang pagkatalo, at umamin si Limpes. Ngunit nang tumalikod si Eric, bigla siyang sinipa ni Limpes sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang isang taong nawalan na ng lahat ay hindi na nakaramdam ng sakit tulad ng dati. Tinalo ni Eric si Limpes at nilapitan ang kanyang kasintahan. Nagtaka ang mayordomo kung bakit hindi naramdaman ni Eric ang sakit ng sip-ain sa sensitibong bahagi, kung saan sinabi ni Eric na pinaghandaan niya yon. Kinailangan umamin ng taong may asul na buhok at tinawag si Eric na isang taong bakal. Kinabukasan, umalis sina Eric at ang taong may asul na buhok upang bumalik sa kanilang misyon. Maligayang tinanggap ngayon ni Eric ang gamot mula sa kanyang kasintahan upang bumuti ang pakiramdam nito, at nangakong babalik balang araw. Sina Eric at ang taong bughawang buhok ay tumuloy sa isang hot spring para linisin ang kanilang katawan. Naririnig na ngayon ng konseho ng mga rebelde ang balita na pinuprotektahan ang prinsesa ng isang makapangyarihang mandirigma. Ang mandirigmang ito ay napakahiwaga at kayang gumamit ng sandatang enerhiya. Wala silang impormasyon tungkol sa taong ito, kaya nagpasya silang magpadala ng isang tao para tahimik na harapin ang sitwasyon upang maiwasang malaman ni Eric. Nangangamba silang masisira ang dangal ni Eric kung magsasalita sila. Nagpunta sila sa piitan at pinalaya ang isang kanibal upang tugisin ang grupo ni Khan. Balik sa grupo ni Khan. Alam na niya ngayon ang plano ng prinsesa ay dalhin siya sa kabisera at humanap ng paraan upang matulungan siyang makalipad patungo sa syudad sa langit, dahil baka may alam ang lugar na iyon tungkol sa pagkahulog niya mula sa langit. Mula ngayon hanggang noon, gampanan niya ng maayos ang trabaho bilang bodyguard para sa kanya. Nakita na ng kanibal ang grupo at sinusundan sila. Dumating sila kalaunan sa isang tuluyan at doon muna sila mananatili ngayon. Tinanong ni Khan si Lane kung gaano pa katagal ang kanilang paglalakbay, at sinabi nito na 2 buwan kung walang balakid. Nagreklamo si Khan dahil masyado itong mahaba, ngunit gusto niyang mag-focus siya sa pagprotekta sa prinsesa. Dahil lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Biglang tumakbo si Maria upang iulat na dumating na ang oras para sa prinsesa. Hindi na intindihan ni Khan, ngunit hinayla siya para tingnan. Lahat ay dumating upang tumingin, ngunit nakita niya ang prinsesa na mukhang ganap na normal. Kinailangan siyang hilahin ni Lane palabas upang hindi niya magalit ang prinsesa. Nagtaka siya kung bakit mukhang ganap na normal ang prinsesa. Pagkatapos ay tinanong ni Lane kung napansin niya ang kumpol ng buhok sa ulo ng prinsesa. Napansin niya, ngunit bago pa man sila makapagpaliwanag ng detalyado, nagreklamo ang prinsesa na nagugutom siya. At silang dalawa ay mabilis na tumakbo sa kusina para maghanap ng pagkain. Kahit na inilabas ni Maria ang lahat ng pagkain sa kusina, kulang pa rin ito.
Sinabi naman ni Maria sa kusinero na uupahan nila ang buong lugar sa loob ng isang araw at hindi na dapat tumanggap ng ibang panauhin ang tuluyan. Hiniling din ni Maria kina Lane at Con na bumili pa ng mas maraming pagkain. Pagkalabas nila sa tuluyan, lumapit ang kanibal, nakabili na ngayon ng pagkain sina Lane at Con at bumalik. Ipinaliwanag ni Lane na nasa panahon ng hyperactivity ang prinsesa, at bagamat hindi pa niya ito nakikita sa panahong ito, narinig niya mula sa iba na nakakatakot ito. Kailangan nilang iwasang galitin siya dahil kapag nakatayo na ang ikatlong tumpok ng buhok sa kanyang ulo, matatapos na ang lahat. Pagbalik nila, marami nang niluto si Maria at pinakiusapan silang dalhin ito sa prinsesa. Pagkapasok pa lang nila, humingi siya ng mas malaki. Naglapag si Con ng isang plato ng pagkain at ito ay agad nawala, kaya kailangan niyang bumalik sa kusina. Manhid na ang mga kamay ni Maria, pero kailangan pa rin niyang magpatuloy sa pagluluto. Patuloy na umaakyat si Con na may dalang pagkain at ito ay patuloy na nawawala, kaya nagsimula siyang magreklamo. Tumayo na ang pangalawang tumpok ng buhok at nagsimulang mag-alala si Lane. Ngayon ay pinipilit ng prinsesa siyang magsabi ng meow pagkatapos ng bawat pangungusap. Bagamat alam ni Lane na magmumukha siyang payaso dahil dito, ayaw niyang isapanganib ang kanyang buhay kaya't ginagawa niya ang lahat ng makakaya para mag-meow. Pagkatapos ay pinapag-asal niya ang alaga na parang ibon, kaya nagsimula itong magsiyap at magtangkang lumipad. Sobrang dami ng naluto ni Maria kaya nawawala na siya sa sarili, ngunit iniisip ngayon ni Con na lumalaki lang ang prinsesa at kumakain ng kaunti pa, kaya hindi na nila kailangang masyadong pagbigyan siya. Nagpasya siya na ang bahala rito. Pumunta siya sa silid ng prinsesa at sinabing naiintindihan niya ang kasalukuyan nitong sitwasyon, ngunit siya hindi dapat mang-abala sa iba. Kailangan niyang tulungan ng dalawa pa, at ang una niyang gagawin ay tulungan itong magbuhat ng mga pinggan pababa sa kusina. Nagulat sina Maria at Lane dahil talagang tinulungan ng prinsesa si Con pagbalik niya sa kanyang silid. Pinayuhan naman ng dalawa pa si Con na huwag nang gumawa muli ng mga ganoong kapabayaan kung ayaw niyang mamatay. Pagkatapos ay gusto niyang magpahinga na lang ang dalawa at huwag mag-alala. Patay na ang mga ilaw at sa wakas ay kumilos na ang kanibal. Palihim siyang pumasok at natuklasan na may tao sa kusina. Lumapit siya para tingnan at nakita si Mariang nagluluto pa rin doon. Sumugod siya upang saktan siya, ngunit ibinato ni Maria ang isang sandok ng sabaw sa kanya, dahilan upang mahulog ang tusok ng karne sa kanyang mukha. Pagkatapos, nahulog ang bulaklak sa kanyang ulo at si Maria, galit, ay lumapit upang saktan siya at iginiit na umalis agad siya kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Siya ay tumakbo palayo sa takot at pagkatapos ay nagpasya na baguhin ang kanyang puntirya. Nakita siya ni Lane at galit na lumapit sa kanya, iginiit na umalis agad siya kung ayaw niyang mamatay. Ngunit inakala niya na ang babala ay banta lamang kaya siya ay tumakbo palayo at pagkatapos ay nakarating sa silid ng prinsesa. Alam niyang nasa kama ang prinsesa kaya lumapit siya na may layuning saktan siya. Ngunit ang ikatlong tufi ng buhok ay tumayo at tunay na nagsimula ang bangungot. Papunta si Con sa banyo nang bigla siyang nilapitan ng lalaking iyon at kumapit sa kanya. Nagmakaawa siya kay Con para humingi ng tulong, kaya naisip ni Con na inupahan siya ng dalawang iyon para takutin siya tungkol sa usapin ng prinsesa. Sumunod si Con sa kanya sa silid ng prinsesa para hanapin ito. Ngunit hindi niya ito nakita sa kama. Lumapit siya sa bintana para tingnan at nakita niyang nawala ng malay ang lalaking iyon dahil sa takot na idinulot ng prinsesa. Pagkatapos ay pinaglaruan niya si Con at sinugod ito. Nakita ni Con ang tatlong tufi ng buhok at alam niya ang nangyari, kaya tumalon siya mula sa bintana. Para makatakas, ang planong Pinsa Lane ay nabigo at walang sino man ang nakakita pang muli sa salarin pagkatapos nyon. Makalipas ang ilang araw, dumating ang grupo sa isang bayan na may hot spring. Ito ang pinakamalaking lugar ng hot spring sa buong kontinente. Tila hindi nagustuhan ni Con ang lugar na ito dahil dumating siya rito kasama ang mga bata at kalalakihan ngunit walang kababaihan. Tinanong niya si Lane tungkol sa mga serbisyo para sa kalalakihan at itinuro naman ni Lane ang lugar sa kabilang ibayo. Pagkatapos ay inakay sila ni Lane sa hotel kung saan siya karaniwang nanunuluyan tuwing bumibisita rito. Iginiya ng mga kawani ang buong grupo sa kani-kanilang mga silid. Nagtaka si Con kung si Maria ay maliligo sa seksyon ng kalalakihan o kababaihan. Ngunit ipinaalam ni Lane sa kanya na sina Maria at ang prinsesa ay mayroon ng batya sa kanilang silid,
habang sila ni Khan ay naririto sa maliit na silid na ito at gagamit ng panlabas na paliguan. Masiglang lumundag si Khan, ngunit gusto ni Lane na umupo lang siya ng tahimik at mag-enjoy. Nakaramdam siya ng pananabik sa nakaraan dahil minsan na siyang nakapunta sa hot spring kasama ang kanyang pamilya. Habang nakaupo siya at nakikinig kay Lane, bigla ay may tumindig sa kanya. Dahil nag-alala siyang mapansin ni Lane, humiling siya na umalis ng maaga. Nag-aalala siya na nagbabago ang kanyang sekswalidad, kaya kailangan niyang makahanap ng paraan upang ayusin ito kaagad. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Lane na ang hot spring na ito ay nakakatulong din sa paggising niya tuwing. Bigla niyang nakita si Eric na naglalakad, kaya nagtago siya sa isang sulok. Hindi siya makapaniwala na narito ang taong pinakakinamumuhian niya, at dahil 2 beses na itong gumawa ng masasamang panlilinlang sa kanya noon at naging sanhi upang mawalan siya ng 2 hiyas, pakiramdam niya ay hindi na niya ito malilinlang muli sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa silid ng prinsesa at humingi ng pahintulot na magtago doon pansamantala. Ngunit ang 2 sa loob ay masyadong abala sa kasiyahan upang makarinig ng kahit ano, kaya kinailangan niyang hanapin muli si Lane. Ngunit umalis na ito sa paliguan at sigurado si Khan na nagpunta na ito sa entertainment area kanina. Nakita niya si Eric na pumapasok kaya kinailangan niyang magtago. Pagkapasok ni Eric, napansin ni Khan na nagmamakaawa ito sa mga Diyos upang bigyan ng milagro para bumalik sa dati ang kanyang kapatid na si Jir. Mukha itong kaawa-awa, pero sige na nga. Pagkatapos, tumakbo si Khan sa reception desk at hiniling sa kanila na sabihin sa prinsesa at kay Maria na manatili sa kanilang silid sa lahat ng paraan. Tumakbo siya sa lugar ng pang-adultong aliwan para hanapin si Lane, ngunit napakalaki na nito ngayon at hindi niya alam kung saan titingin. Bigla siyang nakakita ng ilang babaeng nakasuot bilang mga kuneho at napagtanto niyang talagang gusto ni Lane ang mga hayop, kaya nakahanap siya ng tindahan na sigurado siyang nandoon si Lane. Nagtanong siya at nalaman niyang sa loob, umiinom ang mga customer habang nakikipaglaro sa mga pusa, kaya pumasok siya at nga pala, nandoon niya natagpuan si Lane. Sinabi niya kay Lane ang nangyari at na gusto lang niyang iwasan si Eric, hindi labanan. Biglang dumaan muli si Eric, kaya napilitan si Lane na itago siya. Napansin ni Khan na huminahon na ang pambihirang pakiramdam niya, kaya na-realize niyang nangyayari lang pala yun kapag nasa paligid si Eric. Bigla namang nagsimulang umilo ang kanyang katawan, na naging dahilan para mapansin siya ng lahat nang magbalik sila. Nang makabalik sila sa hotel, nagtataka si Lane tungkol sa kanyang pagliwanag, ngunit hindi rin alam ni Khan. Gusto lang niyang matulog muna at intindihin ito sa huli, ngunit napakaliwanag ng kanyang katawan para makatulog si Lane. Gusto ni Khan na baliwalain lang ito ni Lane, ngunit tinanong niya si Khan kung ano ang mangyayari kung manatili siyang maliwanag ng ganito magpakailanman. Nag-alala si Khan na hindi siya makakakuha ng trabaho, hindi makakapag-donate ng dugo para makatulong sa mga tao, at ang pinakamasama sa lahat, hindi magkaka-girlfriend. Dahil sa pagkadismaya, naligo siya sandali. Pagkaupo niya sa batya, nakita niyang huminto sa pagliwanag ang kanyang katawan, ngunit biglang nandoon si Eric. Pareho silang nagsimulang manggulo at nagpumilit na maglaban, dahil nakita ni Eric na muling nagliliwanag ang kanyang katawan at nakaramdam ng kakaibang pagkabuhay sa kanyang pagkalalaki na tila nang iinis sa kanya. Gusto niya sana ng pansamantalang tigil away, dahil ayaw niyang sirain ang lugar at maglaban ng hubad. Naisip niya na kung maglalaban sila rito, masisira ang reputasyon ng may-ari, at madiskubreng talunan habang hubad, kaya gusto muna niyang magbihis bago makipaglaban. Ngunit habang nagbibihis siya, napansin niyang mahina si Eric, kaya kumuha siya ng walis at hinampas siya sa ulo, saka tumakas kasama ang buong grupo. Pagkatapos nilang umalis, napilitang balutin ni Khan ang sarili sa bendahe upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Pakiramdam niya, mas napansin siya nito, at wala siyang pinagkaiba sa isang mamamatay tao. Pagdating nila sa isang bagong bayan, habang kumakain ang lahat, kailangan ni Khan na umupo at manood dahil takot ang lahat na mabunyag siya kung bubuksan niya ang kanyang bibig para kumain. Kaya kailangan niyang magtago sa isang lugar bago siya makakain. Nang ipahayag niya ang kanyang kahilingan, hindi siya pinansin ng lahat, kaya sinimulan niyang tanggalin ang mga bendahe para kumain ngunit pinigilan siya. Siya ay inilayo ng grupo, ngunit hinarang din sila ng mga taga-nayon dahil gusto nila. Para makita kung ano ang mali sa katawan ni Khan. Lahat ay nagsabing siya ay grabeng nasunog, ngunit hinarang din nila ang pasukan at hinubad ang kanyang mga benda.
Pagkatapos ay ipinakita nila na siya ay kumikinang, kaya sila ay yumukod at tinawag siyang Diyos. Dumating ang pinuno ng nayon at sinabing mayroong isang propesya na isang Diyos ang bababa sa lupa at ang kanyang katawan ay magniningning, kaya itinuring nila siyang Diyos na yon. Inamin niya na siya ay isang taong nahulog mula sa langit at mainit siyang tinanggap ng mga taga-nayon. Siya ay pinakain ng sagana at naisip na kung sasabihin nila ang katotohanan, ang mga taga-nayon ay baka hindi sila pakakawalan, kaya mas mabuting sumunod na lang. Ngayon alam na namin na ang pagliwanag ng kanyang katawan ay dahil sa labis na kapangyarihang mahika sa kanyang katawan na umapaw at kumalat palabas, na lumilikha ng kababalaghang ito. Pagkatapos ay dumating ang pinuno ng nayon at tinipon ang lahat ng taga-nayon, sinasabing gusto nilang makita ang kanyang mga himala. Pinagliwanag niya ang kanyang sarili at biglang lumipad sa paligid niya ang isang kumpol ng mga paru-paro. Nakita siya ng lahat bilang tunay na isang Diyos at hiniling sa kanya na ibalik ang pinagmulan ng tubig ng nayon. Sinabihan niya si Lane na ibigay sa kanya ang espada, pagkatapos ay ginawa itong martilyo at pinalo ang balon ng nayon. Ang bukal ng tubig sa ilalim ay bumulwak at tinulungan ang mga taga-baryo mula sa kanilang paghihirap. Akala ng prinsesa ay sadyang maswerte lang siya at ayaw niyang masyado siyang lumayo sa ginagawa niya. Kung hindi, magiging hindi mahuhulaan ang mga kahihinatnan. Binalak ni Lane na umalis ng maaga habang kaya pa nila, ngunit tinanong siya ng puno ng nayon kung ano ang nangyari sa mga unang araw ng mundo. Nagsimula siyang magsabi ng walang kabuluhan, kaya kailangang ipaliwanag ng grupo ng prinsesa sa mga taga-baryo para sa kanya. Binigyan nila ang mga taga-baryo ng mga sagot na gusto nilang marinig at nauwi sa pananatili ng isa pang araw. Kinabukasan, bumalik muli ang mga taga-baryo upang tanungin si Diyos Khan tungkol sa kaalaman ng mundo. Kung saan ito nagsimula, at kung ang mundo ay makakaunawa. Muli siyang nagpaliwanag ng sandamakmak na walang kwenta, at kailangan itong itama ng prinsesa. Ilang tao ang tumayo upang makipagtalo, ngunit inutusan sila ni Khan na yumuko, na sinasabing ang mga hanggal na tao ay naglakas loob makipagtalo sa isang Diyos. Sa mga sumunod na araw, binigyan si Khan ng malaking dambana ng mga taga-nayon, hindi mabilang na kayamanan, at napalibutan siya ng maraming magagandang dalaga. Gusto pa niya itong mas tamasahin, ngunit naisip ng grupo ng prinsesa na dapat na siyang umalis kung ayaw niyang malantad. Naisip niya na hindi siya malalantad dahil nagniningning pa rin siya, kaya maniniwala ang mga tao. Ano man ang sinabi niya, ngunit nagsimula ng magkagulo ang mga taga-nayon at hinihiling na makita si Khan araw-araw. Kailangan niyang lumabas upang pakalmeyin sila sandali. Pagkatapos ay pumasok sa loob upang maghanda para tumakas. Siya ay nadiskubre ng punong bayan. Sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa ibang lugar upang mang-aral, ngunit kailangan siya ng punong bayan upang patuloy na turuan ang magulong mga tao sa ibaba, kung hindi ay makikipaglaban sila sa ibang mga sekta upang lalong mapalakas ang pananampalataya ni Khan. Humiling siya na itigil yun, at nagpa siya na lumabas at tawagin ang mga tao upang palawakin ang kanilang pananampalataya. Sa pagtatayo ng isang tore sa bundok na yon. Kahit paano, ito ay magbibigay sa kanya ng mas maraming oras at magagamit ang kanilang paggawa para sa isang bagay. Nagpasya si Lane na idisenyo ang tore para sa mga taga-nayon dahil siya ang valedictorian ng Engineering Design School sa Hukbo. Makalipas ang ilang araw, natapos ang tore at si Khan ay nakatayo, nagniningning sa harap ng mga tao. Ngunit nais ni Lane na mas lalo pa siyang magniningning. Nagpakita siya ng mas malaking kapangyarihan at pinalipad ang hot air balloon na lihim na ginawa ni Lane. Ginamit ni Khan ang dahilan na sila ay babalik sa langit para dayin ang mga tao. Nang makita ito, binigyan ng katiyakan ng punong bayan ang mga tao na si Khan ay babalik sa langit at ang kanilang tungkulin ay ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng pananampalataya ni Khan sa buong mundo. Umalis si Khan kasama ang buong grupo, at biglang huminto sa pagkinang ang kanyang katawan, na ikinataranta ng grupo dahil nawalan din sila ng enerhiya para lumipad nang wala ang kanyang kinang. Halos mahulog ang lobo na nagpilit sa lahat na sabihan si Khan na pagsumikapan niyang muling kuminang. Ngunit sumuko siya dahil hindi na siya makapaglabas ng anumang enerhiya. Pagkaraan ng ilang araw, muling nakita namin si Eric. Si Eric ay nakatayo sa simoy ng hangin nang hindi niya inaasahang makasalubong ang babae na nakasunod kay Khan. Grupo sa simula pa. Kilala ni Eric ang babaeng ito, mula siya sa lungsod ng langit, at ang pangalan niya ay Alma. Si Asul na buhok ay biglang tumakbo upang magulat na malapit nang makabalik si Eric sa hukbo.
Naisip ni Blonde na makapanatiling malapit bilang tagapayo ni Eric, ngunit tumutol ang lahat dahil nakikita nila ang kanilang sarili bilang pinagkakatiwalaang matalik ni Eric. Nang gabing yun, lumibot si Pet sa bahay tuluyan at nakita ang lahat na mahimbing natulog, kaya nagpasya siyang lumabas at magulat. Ang apat na pinagkakatiwalaan ni Eric ay lumabas upang uminom sa oras na ito. Habang umiinom, nakahanap ng dahilan ang mapulang buhok at itim na buhok upang magsiraan sa isa't isa, at mag-aaway na sana nang sabihin ng may kulay gintong buhok sa kanilang dalawa na huwag silang magpakita ng masamang asal at huwag silang magdala ng kahihiyan kay Eric. Pagkatapos, nagpasya ang apat na sabihin ng mga dahilan kung bakit nila itinuturing ang kanilang sarili na pinakamarapat na maglingkod kay Eric. Tumayo ang itim na buhok upang magsalita muna, na sinasabing sa panahon ng pahinga ni Eric, siya ay nagpunta sa kabundukan upang magsanay at sumailalim sa maraming mahihirap na pagsasanay upang lampasan ang kanyang mga limitasyon. Ngunit inakala ng lahat na nagsanay ang itim na buhok ng mga bagay na iyon dahil sa kanyang pagiging masokista. Kagagawa lang ng itim na buhok ng isang pamamaraan ng pagpatay, at ang pangalan nito ay labis na nakakatawang haba kaya walang makarinig dito. Samantala, sinundan ni Eric si Alma upang makipagkita sa isang panday. Ang panday na ito ay gumawa ng isang order ayon sa kahilingan ni Alma, na lumikha ng isang espada para kay Eric, at ang espadang ito ay maaaring tawaging banal na espada. Bumalik sa inuman, isiniwalat ng pula ang buhok na kapuputol lang niya ng isang matibay na kalooban. Sa partikular, sa isang misyon, o mas tumpak ay isang gabi ng pagdiriwang, inangkin ng pula ang buhok na siya at ang dalawang kasama ay pumasok sa kuta ng kalaban, na sa katunayan ay isang taberna. Naisip ng pula ang buhok na halos nahalata na ng kalaban ang kanyang plano, na naglagay sa kanya at sa kanyang mga kasama. Sa isang mahirap na sitwasyon, partikular na ang mga babae ay patuloy na umiiwas sa pambabastos ng mga lalaking 3 mg. Sa huli, sinabi ng pulang buhok na ang kanyang mga kasama ay nawalan ng ulirat at siya mismo ay nagpasyang hindi siya makakatakas. Ang sitwasyon ay ang dalawa pa ay nawalan ng malay sa kalasinggan habang ang pulang buhok naman ay walang sapat na pera para magbayad. Kaya't ang pulang buhok ay kinailangang gumawa ng paraan sa may-ari ng taberna at nagpalipas ng isang gabi doon upang makaligtas sa mahirap na sitwasyon. Nang marinig ito, alam ng Blonde na ang tinutukoy ng pulang buhok ay ang gabing yun sa bar dahil alam din ng Blonde ang insidenteng yun. Malamang dahil sa pagiging mapaglibang na ugali kaya iniwan siya ng asawa ng pulang buhok. Balik kay Eric, inilagay ni Alma ang isang hiyas sa espada at nagpadala ng enerhiya dito, habang pinaalalahanan si Eric na huwag na itong mawala muli. Nangako si Eric at sumumpa na lilinisin ang kahihiyan ng nakaraan. Balik sa kwento ng Blonde, ang dahilan kung bakit niya sinabing akma siya na maging sa tabi ni Eric ay dahil kailangan ni Eric ng pagmamahal, hindi isang makapangyarihang tagapaglingkod. Napansin ng lahat na tuwing lasing ang Blonde, nagsasalita siya tulad ng isang babae, at walang nakakaalam na ang Blonde ay isang babae pala na nagkukubli bilang lalaki. Lahat ng nakarinig sa imahinasyon ng Blonde tungkol sa umaga kasama si Eric ay pinukpok siya para gisingin siya. Mula sa kanyang ilusyon dahil may kasintahan na si Eric, ngunit walang pakialam ang Blonde. Naisip ng pula ang buhok na dahil sa mga tulad ng Blonde na mahilig maging third wheel kaya magulo ang mundong ito. Akala ng Blonde sinisisi siya ng pula ang buhok sa pag-iwan ng asawa nito sa kanya, kaya nagsimula silang magtalo muli. Gusto ng asul ang buhok na mamagitin ang itim ang buhok, ngunit nakatulog na ang itim ang buhok. Tumayo ang Blonde at pula ang buhok upang maghanda sa laban. Tumalon din ngayon ang itim ang buhok, gustong makilahok upang makita kung sino ang pinakamalakas para maging tagapaglingkod ni Eric. Ang asul na buhok ay sumang-ayon sa laban, ngunit siya ang magtatakda ng mga patakaran. Pagkatapos noon, silang apat ay nagpunta sa disyerto para manghuli ng dragon. Hindi mahalaga kung sino ang nakapagdulot ng pinakamaraming pinsala. Basta mayroong makapagbigay ng pangwakas na atake, sila ang mananalo. Ang itim na buhok ay sumugod pasulong at pinakawalan ang kanyang pinakahuling teknik sa pagpapabagsak. Sinamantala ng may pulang buhok ang pagkakataon para umikot sa likod at putulin ang buntot nito. Ang kulay ginto ang buhok ay sumugod para hiwain ang ulo nito, at ang asul na buhok ay lumukso para basagin ang mga sungay nito. Ngunit tumakas ito at tinawag ang nakatatandang kapatid nito. Ang mas malaking dragon na ito ay mas malakas at nag-api silang lahat. Ngunit sa sandaling yun,
dumating si Eric at ginamit ang bago niyang espada upang wakasan ang dragon sa isang hampas. Umamin si Eric sa lahat na mali siya sa pagtatangkang harapin si Kan ng mag-isa. Mula ngayon, gusto ni Eric ang tulong ng lahat upang talunin si Kan. Balik sa grupo ni Kan, sa mga sumunod na araw, naubusan sila ng pagkain at kinailangan nilang manghuli ng isda upang ihawin at kainin para makaraos. Nagsimula nang magreklamo si Kan kung gaano kiginhawa ang buhay niya sa lumang mundo. At ngayon kailangan niyang kumain at matulog ng walang katiyakan tulad ng isang taong walang tirahan. Sabi nila magtiis lang siya dahil bukas makakarating na sila sa bayan, pero namimiss niya ang bahay niya at lahat ng iniwan niya doon. Nang gabing yon, habang tulog ang lahat, nakahiga si Kan at ginugunita ang kanyang sariling bayan. Kinabukasan, narating ng grupo ang susunod na bayan at napansin ng lahat na kakaibang tahimik si Kan ngayong araw, at may inuukit siya mula pa umaga. Kalaunan ay nalaman namin na sinubukan niyang gumawa ng kahoy na game controller upang aliwin ang sarili. Nang makapasok sila sa bayan, pumunta ang lahat upang maligo at magpahinga. Nang bumalik si Lane sa silid, nakita niya si Kan na nakaupo at pinipindot ang piraso ng kahoy na iyon. Ginawa niya kaninang umaga, habang bumubulong-bulong ng walang kabuluhan tungkol sa gustong kumain ng merienda at magbasa ng manga. Sinabi ni Lane sa prinsesa at kay Maria, pero hindi nila alam kung ano ang merienda. Mula sa paglalarawan, di umano ito ay isang bagay na may maraming kakaiba at iba't ibang lasa at manipis ang hiwa. Hindi nila naintindihan, kaya namili sila at nagdala ng mga bagay para subukan ni Kan. Para na siyang may problema sa pag-iisip, nakatingin sa rektanggulo sa dingding na parang ito ay telebisyon. Naunawaan ng lahat na namimiss niya ang bahay, kaya nagpa siya silang gumawa ng makakain para kay Kan. Lumapit si Maria para magtanong at humiling si Kan ng isang hamburger. Dahil hindi niya alam kung ano yun, hiniling ni Maria na isulat niya ang mga sangkap. Bagamat kakaiba pa rin ang tunog nito, susubukan ni Maria na gawin yon. Kahit na alam nilang mangangailangan ito ng malaking pera, nagpa siya ang prinsesa na pagbigyan si Kan sa loob ng isang araw. Nagpunta sila sa palengke at hindi nagtagal ay tinawag ng prinsesa si Kan upang tikman ang pagkain. Nang bumaba siya, sa hindi malamang paraan ay nagawa ni Maria na lumikha ng Coca-Cola at mga hamburger para sa kanya. Ang pamilyar na lasa ay nagbigay kasiyahan sa kanya at humingi pa siya. Ngunit nang pumunta siya sa kusina upang makita kung paano ito ginawa ni Maria, nakita niyang ang lugar ay mukhang isang laboratorio na pinagsama sa isang silid ng panggagaway, at may mga halimaw na lumilipad sa paligid. Sobrang takot, si Kan ay bumalik sa kanyang silid upang maglaro muli ng mga gawa-gawang laro. Inisip noon ni Maria na marahil wala sa lasa ang problema. Ngunit ngayon ay inisip nila ang ikalawang bagay na binanggit ni Kan, na manga. Batay sa paglalarawan ni Lane, may ibibigay si Maria kay Kan. Tinanggap niya ito, binuksan upang tingnan, at pagkatapos ay dinyugo ang ilong nang makita niyang ito ay isang pang-adultong magasin. Ginawa niya ay gumamit ng kumot para takpan ang mga mata niya at nagpatuloy sa paglalaro, dahilan upang malito ang lahat kung ano ang kailangan ni Kan. Masyado nang pagod si Lane dito, kaya nagpa siya siyang ilabas si Kan para maglakbay. Dinala naman ni Kan siya sa isang kasino, ngunit ang kanilang nilalaro ay hindi sa itaas kundi sa ibaba. Inakay siya ni Lane sa isang underground na arena kung saan pwede siyang tumaya sa manlalaban na pinaniniwalaan niyang mananalo. Sa kasalukuyan, ang nakamaskarang manlalabang ito ang kandidato para sa kampyonato. Pagkatapos ay inakay niya si Kan sa tiket ng pastahan, ngunit si Lane lang ang tumaya. Hindi pinayagan si Kan. Upang tumaya, habang nakaupo sa waiting room, patuloy na nagtatanong si Kan kung bakit hindi siya makapaglagay ng taya. Ilang minuto lang ang lumipas, tinawag na sa arena ang mga manlalaro para sa susunod na laban, at kasama si Kan sa kanila. Dinala siya sa arena kasama ang 3 pang matitipunong lalaki. Narinig ng kandidato para sa kampyonato na dumating na ang finalist, at si Kan ang taong yun. Natalo niya ang 3 pa sa pamamagitan ng pagtakbo paikot na nagpatamaan sa kanila sa isa't isa, pagkatapos ay sumugod upang sipain ang huling natitira sa isang maseselang bahagi ng katawan. Nakita ng manager ng kandidato sa kampyonato na hindi dapat maliitin si Kan. Pagkatapos ay nakipagkamay siya kay Lane upang matamasa ang pinakakahanga-hangang laban ng magkasama. Umakyat si Kan sa arena at nakita ang kalaban na may dalang lag-ari na demotor. Nagreklamo siya,
Ngunit sinabi ng kabilang panig na dahil may espada rin siya, patas lang ito, kaya kinailangan niyang tumakas para iligtas ang kanyang buhay dahil ang matamaan ng lag-ari ay tiyak na magdudulot ng matinding kapahamakan. Gusto ni Lane na lumaban siya tulad ng ginawa niya kay Eric, ngunit sinabi niya na lubhang magkaiba ang dalawa. Pagkatapos ay nasukol siya at inilabas ang kanyang mace upang maialis ang lag-ari na demotor, ngunit pagkatapos ay sumuko siya at tumakas mula sa arena, na ikinagalit ng lahat ng manonood. Nang sila'y makabalik, sinabi ni Khan na pinagsasamantalahan siya ng tatlo upang kumita ng pera. Siya'y nalulungkot lang dahil sa pagkakalayo sa pamilya at nagpapaawa upang makakuha ng kaunting atensyon mula sa kanila, ngunit ginamit nila ang kanyang sitwasyon upang kumita. Pagkalipas ng ilang araw, nadaanan ng grupo ang isang inabandonang kastilyo at nagpasya silang doon na manatili para sa magdamag. Kinaumagahan, nang sila'y umalis, patuloy ang pagrereklamo ni Khan tungkol sa sakit ng likod mula sa pagtulog sa inabandonang kastilyong iyon. Bigla, isang bala ng kanya nang pinakawalan patungo sa kanila at nagawa ni Lane na iwasan ito ng grupo. Nakita ni Khan na sumable ang tira, ngunit magandang panimulang galaw na rin yun. Sumugod noon ang mga tropa ni Eric at hinarap sila nina Lane at Khan. Dumating si Eric at nakipaglaban kay Khan, ngunit ang pagsabog mula sa pagtatama ng kanilang mga sandata ay nagdulot ng isang pagsabog na nagpahulog sa buong grupo ni Khan mula sa bangin. Tumalon si Lane kasunod ng grupo at muling nagkamalay si Khan. Ligtas ang prinsesa at si Lane, at natuklasan din nilang nahulog din dito si Blackhair kasama nila. Sa panig naman ni Eric, hawak na nila si Maria at dinala pabalik sa kampo para tanungin. Patuloy na nagpapanggap si Maria na hanggal at loko-loka sa mga lalaki upang maging kampante ang panig ni Eric, para makabili ng oras. Para kumilos ang panig ni Khan. Hawak ng panig ni Khan si Blackhair, at ayaw niyang magbunyag ng anuman, kaya sinubukan siyang pasakitan ng prinsesa ng ilang ulit, ngunit pinigilan siya ni Khan dahil hindi uubra ang pamamaraang ito sa isang masochist. Si Maria naman ay iniimbestigahan, ngunit ipinapakita pa rin niya ang kanyang pagiging boy crazy at pagkasili upang pigilan ang panig ni Eric na puwersahang kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Nagpasya rin si Blackhair na manahimik sa lahat ng pagkakataon, ngunit nang nagsimulang makipag-usap si Khan at nagtanong kung may mas malakas pa ba sa kanya maliban kay Eric, sinabi niyang tanging kay Eric lang siya natalo habang ang tatlo pa ay may kahinaan, ang isa ay mahina sa mga babae. Ang isa ay isang lasenggo, at ang isa naman ay masyadong shaji at walang muwang. Kaya biglang nalaman ni Khan ang mga kahinaan ng tatlo pa. Pinagsisihan lang niya na hindi niya naloko siya upang magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyan. Pagkatapos ay nakaisip si Khan ng paraan upang harapin ang panig ni Eric, dahil baka hawak nila si Maria. Pagkatapos ay bumalik ang patrol team ni Eric at nagulat na natagpuan nila si Blackhair na nakatali sa gubat na may nakadikit na tala sa kanyang likod. Binasa ito ni Eric at nalaman niyang inayos ni Khan na magkita sila minsan upang ayusin ang lahat. Pinalaya ni Eric si Maria bilang tanda ng mabuting kalooban at napansin ni Maria na lubhang kahawig ni Eric ang kanyang sarili. Tumingin si Maria sa ibaba at nagulat si Eric at sinabihan siyang umalis agad. Pagkatapos ay bumalik si Maria sa inabandonang kastilyo na yun at nakasama muli ang grupo ni Khan. Sinabihan niya si Maria na tumulong maghanda dahil kailangan niyang salubungin ang grupo ni Eric. Dumating naman si Eric at ang kanyang mga tao sa kastilyo at nagpasya silang pumasok. Gumuhit si Khan ng mga palaso bilang gabay at sinundan ni Eric ang mga ito patungo sa isang silid na may upuan sa pag-eehersisyo. Masayang tumakbo si Blackhair para subukan ito, na nagpasimula ng isang patibong na nakaipit sa kanyang paa. Pagdating ng kaunti pa, mayroon silang nakitang magasin sa harap nila. Alam ni Khan na ito ay isang patibong ngunit humakbang si Red Hair at kahit natutukso pa rin, kinuha niya ito at umurong, iniisip na nakatakas na siya ngunit biglang nahulog sa kanyang ulo ang isang palangga ng bakal. Sa susunod na silid ay may tumpok ng alak, ngunit napakapalinaw ng pag-iisip ni Red Hair ng kanyang sirain ang lahat para hindi malinlang si Blonde. Ang mga tauhan ni Eric ay patuloy na nahuhulog sa mga patibong sa kastilyo. Si Eric at ang kanyang apat na kasama ay nakarating sa huling silid at binuhusan ng maraming pampadulas ni Khan. Patuloy niyang kinukutsa si Eric at pagkatapos ay pinahulog ang buong grupo. Nais na ni Eric na lumabas si Khan at harapin siya ng maayos. Sumunod siya at lumabas, nagbabanta kay Eric na kapag humakbang pa siya, sisabog ang lahat.
Ngunit ginamit ni Eric ang kanyang espada at nagpakawala ng atake mula sa malayo upang tapusin ang buhay ng prinsesa at ni Kan. Akala ng lahat ay patay na sina Kan at ang prinsesa kaya umalis sila. Nagising si Pet sa mga labi ng kaguluhan at tunay na inakala niyang patay na nga silang dalawa. Sa mga sumunod na araw, maingat ding binantayan ng mga tauhan ni Eric sina Maria at Lane upang makita kung mayroon silang anumang kakaibang kilos. Nakita sila ni na Red Hair at Blonde na nagpunta sa isang tuluyan at nanatili roon. Ang dahilan kung bakit nanatiling naghihinala ang panig ni Eric ay dahil si Kan ay orihinal na napakatuso, ngunit ngayon ay napakadali niyang namatay, na hindi talaga tama. Si Blonde ay orihinal na sumusunod upang matiyak na hindi palihim na papabayaan ni Red Hair ang kanyang tungkulin para makipaglaro sa mga babae rito. Kapwa nila napansin na sina Maria at Lane ay walang kaina-hinalang galaw. Kinabukasan ng umaga, sina Lane at Maria ay nasa silid pa rin, at patuloy na nagtatalo sina Blonde at Red Hair tungkol sa pagnanais ni Red Hair na maglaro habang naka-duty, ngunit syempre hindi sisang-ayon si Blonde. Nakita nila si Lane at Maria na lumabas, kaya sinundan nila. Habang sinusundan nila, nakita nilang naghiwalay ang dalawa, kaya bawat isa ay sumunod sa isang target. Sinundan ni Red Hair si Lane at napansin niyang tila wala pa rin itong alam. Pagkatapos, pumunta si Lane sa isang kafe at nakipagkita sa isang lalaki doon. Binigyan ni Lane ng pera ang taong ito, at pagkatapos ay naghiwalay sila ng landas. Nagpasya si Red Hair na sundan ang bagong lalaking ito paakyat ng bundok. Dahil sa makapal na ulap, hindi nagtagal ay nawalan ng paningin si Red Hair sa lalaking iyon, ngunit nang sundan niya ang direksyong pinuntahan ng lalaki, nadiskubre ni Red Hair ang isang sementeryo. Nang siya'y bumalik, iniulat ni Blonde na pareho silang nakabalik sa inn, at nang marinig niya na nawala na kay Red Hair ang kanyang target, kinutya siya ni Blonde bilang kaawa-awa. Ngayon ay medyo nababato na sina Red Hair at Blue Hair dahil nawalan sila ng kaaway na magtutulak sa kanila para lumaban. Inakala ng lahat na ganoon din ang mararamdaman ni Eric, ngunit nang pumasok si Eric sa tolda, bigla siyang humagalpak ng tawa. Ito ang ikatlong araw na binabantayan ni na Red Hair at Blonde sina Lane at Maria. Buong araw, halos wala nang ginawa sina Lane at Maria kundi manatili sa inn, kaya sina Blonde at Red Hair. Naiinip. Kinagabihan, iminungkahi ni Red Hair na lumabas upang mag-imbestiga tungkol sa lalaking nawala niya kanina. Sa simula, tila talagang mangangalap siya ng impormasyon, ngunit bumalik siya sa kanyang dating gawi at pumasok sa isang bar, nakipaglibang sa isang babae hanggang sa siya ay malasing ng husto sa bar buong gabi nang hindi umuwi. Sa ika-4 na araw, nasuntok si Red Hair ni Blonde at pinigil sa silid hanggang matapos ang misyon ng pagsubaybay. Sa buong araw na yon, wala pa ring galaw. Hanggang kinagabihan, nakita ni Red Hair na lumabas si Maria kaya agad siyang sumunod. Sinundan niya si Maria sa isang bar at inisip niyang ito ang lugar para makilala sina Kan at ang prinsesa ngunit dumating si Maria dito para lang uminom para lunurin ang kanyang lungkot. Ang nakaupong pulang buhok sa likod ay patuloy ring umorder ng inumin. Silang dalawa ni Maria ay patuloy na uminom hanggang sa nalasing muna si pulang buhok. Ngunit si Maria ay wala pa ring senyales ng kalasinggan. Hindi na nakatiis, kusang lumapit si pulang buhok para umupo kasama si Maria at diretsahan sinabi na hindi niya intensyong lumaban kaya hindi na kailangang ilabas ni Maria ang baril niya. Sinabi ni Maria na natalo siya at hindi niya nagampanan ang isang mahalagang misyon, kaya ngayon ang tanging paraan ay uminom para makalimot. Kahit gaano man sila katagal magsubaybay, alam na ng panig ni Maria mula pa sa simula. Gayunpaman, kahit pa sila nagsubaybay, wala rin itong silbi dahil ngayon ay tanging magagawa na lamang nina Maria at Lane ang kanilang makakaya. Umalis si Maria at sinuntok si Red Hair ng isang beses bilang ganti sa pagpatay nila sa prinsesa at kay Kan. Kinabukasan ng umaga, sinabihan ni Red Hair si Blonde na mag-impake at bumalik dahil tila totoo ang mga salita ni Maria. Ngunit biglang naalala ni Red Hair na alam na pala ni Maria na sinusubaybayan sila mula pa sa simula. Kaya lumingon siya upang tingnan at nakita niyang umalis na sina Lane at Maria. Agad silang dalawa nagtungo upang tingnan, at naalala ni Red Hair ang dating sementeryo, kaya kinaladkad niya si Blonde para tingnan. Ngunit nang makarating sila doon, nakita lang nila sina Lane at Maria na nagsasagawa ng libing para sa dalawang kabaong. Kaya naman, inakala ni na Blonde at Red Hair na talagang patay na sina Kan at ang prinsesa, kaya nagpasya silang tapusin ang misyon at bumalik.
Pagkatapos ng araw na yon, umalis na sina Maria at Lane, at sa katunayan, buhay pa rin sina Can at ang prinsesa. Pagkatapos, nakilala namin ang isang babaeng nagngangalang Miranda. Siya ay isang masayahin, masiglang tao at medyo hyperactive. Dumating siya upang magreklamo sa kanyang mga magulang na medyo hindi maganda ang ayos ng buhok niya ngayon at takot siyang makita siyang pangit ng iba. Ngunit inalo siya ng kanyang mga magulang, kaya nagpasya siyang bisitahin ang kanyang lola. Bagamat hindi inakala ng kanyang mga magulang na magandang ideya ito, nagpasya pa rin siyang bisitahin ang kanyang lola. Sasabihin na sana ng kanyang ina ang isang bagay nang pinigilan siya ng kanyang ama. Nang lumabas si Miranda, iniwasan siya ng mga taga-nayon, at tila hindi niya ito napansin. Ngayon ay nakaupo si Can nang may kaabangan tungkol sa kanyang perpektong plano na pekyehin ang kanyang pagkamatay. Ang totoo ay kanina, ginamit nila ang malaking salamin sa kastilyong iyon upang salaminin. At dayin ang grupo ni Eric. Bukod pa rito, ang galing sa pag-arte ni Lane at Maria, kasama ng peking libing na iyon, ang naging panghuling detalye. Nang makataktas na sila sa grupo ni Eric, makakatiyak na sila ngayon na hindi na sila gagambalain pa. Bigla namang nakaranas si Can ng matinding pananakit ng tiyan, na hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya, dahil wala naman siyang na kakaiba at hindi naman niya naramdaman ang pangangailangan na magbanyo. Samantala, si Miranda naman ay nagpunta sa bahay ng lola niya at naging sanhi ng pagkasamid ng lola niya sa isang cake. Kinuha niya ang pagkakataon para linisin ang bahay upang hindi mapuno ang kanyang lola ng bakterya. Sinikap abutin ng lola niya ang baso ng tubig sa tabi niya, pero nataman siya ng walis ni Miranda at nawala ng malay. Pagkatapos, lumabas siya at aksidenteng nakabunggo sa grupo ni Can. Tinamaan ng pana ni Cupido si Miranda at binigyan siya nito ng malapanaginip na pananaw kay Can. Inakala niyang sila ay itinadhana para sa isa't isa, at nang marinig niyang sumasakit ang tiyan ni Can, itinuring niya itong isang nakamamatay na sakit at naisip niyang trahedya ang kwentong ito ng pag-ibig dahil si Can ay malapit ng pumanaw. Hindi niya ito matanggap, kaya sinundan niya si Can. Ginagabayan na ngayon si Can upang makita ang doktor nang sundan siya ni Miranda at nagsimulang mag-imagine. Na para bang nagkaroon sila ni Can ng isang magandang kwento ng pag-ibig sa mahabang panahon at ngayon na ang panahon upang maghiwalay. Kaya naniniwala siyang makakatulong ang isang sampal upang magising si Can. Dali-dali siyang lumapit, pinagsasampal ang mukha ni Can ng paulit-ulit, at pagkatapos ay tumakbo palayo na naniniwalang hindi na magiging negatibo si Can sa buhay. Pagkatapos ay bumalik si Can upang magreklamo sa grupo tungkol sa pagkakapalo sa kanya. Inisip ng lahat na malamang may ginawa siya sa isang tao kaya siya pinagbuhatan ng kamay, ngunit wala naman siyang ginawa. Kaya pagkatapos noon, kailangan pang sumama ni Maria sa kanya sa doktor, at agad na kinilala ni Miranda si Maria bilang kanyang karibal sa pag-ibig. Bukod pa rito, nakita niya si Can bilang isang tuso na lalaki na nanlinlang sa kanyang damdamin, kaya humawak siya ng malaking espada at sumugod upang umatake kay Can. Siya ay maswerteng nakaiwas, ngunit siya ay natamba, kaya inabot niya upang seluhin siya. Ngunit nakita niya noon ang kapalpakan sa kasuotan ni Maria, kaya tinawag niyang bastos si Can at tumakbo palayo. Pagkatapos ay nagpatingin siya sa doktor at nalaman niyang mild food poisoning lang ang nararanasan niya. Umalis siya pagkatapos at tinanong ni Maria tungkol sa babae kanina, ngunit wala talaga siyang alam. Sa pagbalik, muling naisip ni Miranda na naging padalos-dalos siya sa pag-atake kay Can at nakita ang kanyang kahalayan bilang isang paraan para sumuko siya dito at makahanap ng bagong kaligayahan. Kaya muli siyang dumating upang sugurin si Can. Gusto niya na ipahayag ni Can ang kanyang sarili sa kanya, ngunit hindi man lang nito naiintindihan ang tinutukoy niya. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito upang hintayin na ipahayag nito ang sarili, ngunit tumakas ito. Naghagis siya ng kutsilyo na tumama sa sapatos nito upang pigilan siyang makatakas at nagdeklara ng hamon sa kanya. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang damuhan upang maglaban sa pagmamasid ng grupo ni Lane. Si Miranda naman ang unang kumilos at sumugod. Sa gitna ng laban, iginiit niya na magkakilala na sila ni Can noon pa man at nagkaroon pa nga ng isang magandang kwento ng pag-ibig, at ngayon ay handa na siyang muling simulan ang kwentong yon. Ang prinsesa, nang muling marinig ito, ay nagsimulang maghinala kay Can, bagaman sinubukan niyang ipaliwanag na hindi niya kilala ang babaeng ito. Siya ay pagkatapos nilupig ni Miranda at kinailangan niyang yumuko sa pagkatalo.
Inisip niya na ang isang mahina tulad niya ay hindi karapat-dapat maging kanyang kasintahan, kaya siya ay sumuko. Bumalik sa grupo ni Kan, magre-rente sana si Lane ng bangka upang makapunta sa susunod na lugar. Ngunit sobra ang presyo kaya tumanggi siyang umarkila at galit na bumalik. Nang bumalik siya sa grupo, nagtaka si Kan kung bakit napakakuripot ni Lane samantalang sapat ang pera nito para upahan ang buong bangka. Pero pumayag lang siyang sumama kung hindi siya sisingilin ng labis. Kaya naisip ng lahat na mas mabuting umikot na lang sila sa halip na dumaan sa dagat ng mabilis. Hindi sumang-ayon si Kan dahil gusto niyang malaman ang pinakamabilis na posibleng daan pabalik, ngunit sa pagitan ng pag-ikot at pagdaan sa dagat, 3 araw lang ang agwat, kaya pinayuhan siya ng lahat na sumama na lang sa pag-ikot, dahil sa daan ay baka makatagpo sila ng maraming kawili-wiling bagay. Pagkatapos ay naghiwalay sila para bumili ng mga gamit at nagkasundong magkita muli dito sa loob ng 1 oras. Naghiwalay si Kan para maghanap ng palikuran dahil kailangan niyang umihi. Bigla siyang nakasalubong ng isa sa mga tauhan ni Eric, ngunit dahil lasing ito, inakala niyang namamalikmata lang siya kay Kan. Para naman kay Kan, pagkaraan ng ilang sandali ay nakarinig siya ng boses ng isang tao. Sinundan niya ang tunog at pumunta para tingnan, saka nadiskubring nagbibigay ulat si Pet sa kung sino. Kakatago lang ni Pet ng kagamitan sa komunikasyon nang lumingon siya at makita si Kan na nakatayo sa likuran niya. Nagkunwari si Pet na walang alam, ngunit tiyak na tiyak siya sa kanyang nakita. Niyuga niya ito ng labis, na naging sanhi ng biglaan itong pagkahimatay at pagkatapos ay sinukahan siya. Mukha. Pagkatapos, nagpunta siyang hugasan ang kanyang mukha. Ang taong may berdeng buhok at isang tao sa ilalim ng utos ni Eric ay nakakita sa kanya, ngunit iniisip pa rin nilang maaaring ilusyon lamang siya. Narinig niya ng malinaw ang boses ng alaga, sinisisi siya sa pagpapasukan nito. Pinilit niyang ipakita kung ano talaga ito, ngunit itinuturing siyang bata at iniisip na wala siyang magagawa sa kanya. Nagpasya siyang iparanas ito ng ilang mga aktibidad ng BDSM, na nagdulot ng pagsuko nito. Nagbigay ito sa kanya ng isang bagtong upang lutasin. Matapos niyang malutas ito, sinabi ng kahulugan ng pangungusap na ang alaga ay siya. Ama, sinasabi rin ito, ngunit halatang hindi niya ito tatanggapin dahil magkaiba sila ng uri. Kaya gumawa ito ng kwento na nang isilang siya. Nagdaos ito ng malaking piging, ngunit nagalit ang isang maitim na bruha dahil hindi siya imbitado sa piging, kaya isinumpa siya nito. Sinasabi ng alaga na ipinagtanggol nito siya, kaya ito nagkaroon ng ganitong anyo. Hindi niya ito pinaniniwalaan dahil parang kwentong engkanto, ngunit ipinagpatuloy nito ang kwento, sinasabing habang lumalaki siya, nagiging kamukha niya ang isang himji lady. Minsan habang naglalaro ng bola, nahulog niya ang bola sa isang lawa. Isang palakang nagsasalita ang dumating at nag-alok na tulungan siya at gusto niyang makipagkaibigan. Nang gabing yun, bumalik ang palaka at gusto nitong halikan siya, ngunit alam na niya ang wakas ng kwento, kaya nagkunwari ang alaga na matanda at ulyanin. Hindi pa rin siya naniniwala, kaya pinagbantaan niya itong liligpitin kung patuloy itong magyayabang. Sa kawalan ng pagpipilian, direkta na nitong sinabi sa kanya na siya ang pinili at binigyan nito ng responsibilidad na sumunod, magbantay, at bigyan siya ng payo kapag kailangan. Hindi pa rin siya naniniwala sa sinasabi nito. Ilang sandali pagkatapos, isa pang miyembro sa ilalim ng utos ni Eric ang nagbabasa ng isang nobela ng pag-ibig ng siya. Biglang nakita si Lane at ito ay nakasakay sa isang karawahe ng kabayo, ngunit iniisip niyang namamalikmata lang siya. Sa puntong ito, patuloy niyang pinag-uusapan kung paano nagsasalita ng wika ng tao ang alaga, ngunit sa harap ng lahat, kumikilos pa rin ito at pinapaniwala ang lahat na siya ay lubhang naloloko at kailangan ng dalhin sa Kapitolyo para magpagaling sa kanyang sakit. Alam niyang itinuturing siyang tanga, at patuloy siyang pinupukaw ng alaga para mas lalo siyang magmukhang baliw sa harap ng lahat. Dahil alam niyang hindi siya makatutol, nagpasya siyang linlangin ang alaga. Inamin niyang nagkamali siya sa pagtatangkang patunayan na nakakapagsalita ng wika ng tao ang alaga at hindi ko nababanggitin ulit. Ngunit ngayon ay sinasabi niya na siya, ang bubuyog, ang nakapansin na kakaiba ang kinikilos ng alaga kamakailan. Iminungkahi niyang tulungan ng alaga na makahanap ng sanggol na ardilya sa pamamagitan ng paghahanap dito ng kapareha. Idinikit niya ang mukha ng alaga sa salaming bintana at pinapili ito sa pagitan ng tupa o pusa, ngunit sa pag-aakalang labis na siyang samobra,
Kumuha siya ng isang walang balahibong daga bilang isa pang opsyon para sa alaga. Tumakbo ang alaga sa ulo ng prinsesa at sinabi sa kanya na nakakatakot na naman ang ginagawa niya. Ngunit iminungkahi niya na baka may sakit ang alaga dahil panahon ng pagpapares at hindi ito naghahanap ng kapareha. Kaya, iminungkahi niya ang pagkakapon nito upang gumaling sa sakit. Nagdala siya ng espada at sinabi sa alaga na magtiis dahil isang beses lang ang kailangan niya. Nagtangkang tumakas ang alaga at patuloy na sumisigaw, at ngayon ay napagtanto ng prinsesa na nagsasalita pala ng wika ng tao ang alaga sa simula pa lang. Ngayon ay matigas ang ulo niyang tumangging maniwala at ipinipilit pa rin ang pagkakapon sa alaga. Dumaan si Eric at nakita niya itong sinusubukang kapunin ng alaga, nagulat dahil akala niya'y patay na ito. Ngunit nagpa siyang magpanggap na bingi at umasta na parang walang narinig. Di nagtagal, dumating ang kanyang grupo sa isang kastilyong gumagalaw. Gumagamit ng mahika ang kastilyong ito, kaya direkta itong makakagalaw patungo sa kabisera. Samantala, nakilala ng kasalukuyang pinuno ang isang tao na ministro ng ugnayang panlabas, na siya ring magpapakasal sa prinsesa. Narinig ng ministro ang tungkol sa pagpaslang sa prinsesa, ngunit naniniwala ang hari na buhay pa ang kanyang apo dahil mayroon siyang dakilang kapalaran. Pagkatapos ay lumingon siya at umalis, at makikita natin na mayroon siyang medyo pabago-bagong alaala. Minsan naaalala at minsan nakakalimot, ang ministro, nang marinig na buhay pa ang prinsesa, ay nagpasya siyang magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga at parusahan ang mga rebelde kung totoo na ang buhay pa ang prinsesa. Dumating ang grupo ni Khan sa kabisera ng kaharian, at kailangan pa nilang umakyat ng mas matagal sa tore upang makipagkita sa hari. Gayunpaman, ang prosesong ito ay lubos na mabilis dahil may elevator na naghahatid sa maharlikang pamilya doon sa itaas. Pagpasok nila sa bulwagan, nakita ng lahat ang isang pangkat ng mga matatanda doon. Sila ang mga dugong bughaw na kamag-anak ng prinsesa, at tila sabik silang agawin ang trono. Sa muling pakikipagkita sa hari, humarap ang prinsesa para sa isang pagdinig, at totoo ngang siya ay isang taong mabilis makalimot. Nakakalimot agad ng mga bagay pagkasabi pa lang niya. Kung hindi dahil sa kortesano sa tabi niya na nagpapaalala sa kanya, halos wala siyang matandaan. Ang prinsesa naman ay nakatanggap ng isang uri ng maskara o korona upang gamitin sa seremonya ng kasal. Para naman sa kanya, kailangan niyang pumunta upang makita ang astrologo sa kanluran upang hanapin ang daan pabalik sa lungsod ng langit. Narinig niya ang hari na nagsasalita tungkol sa pagkakaroon niya ng uri ng tadhana. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ng malinaw, umalis siya dahil sa pagdumi sa kanyang pantalon. Sumama siya pabalik sa grupo ng prinsesa, at ang prinsesa ay kailangan ng pumunta sa bahay ng kanyang kasintahan. Kaya naman, kailangan niyang hanapin siya sa sarili niyang paraan papunta sa kanlurang tore. Sa kasamaang palad, mayroong 12 dosenang tore sa kanluran, kaya kailangan niyang humiram ng mapa para pumunta ng mag-isa. Sinabi niya na kung makahanap siya ng paraan, aalis agad siya nang hindi nagpapaalam sa kanila. Ngunit handa sila para dito dahil hindi na sila makakaasa sa kanya. Sinubukan niyang hanapin siya ng mag-isa, at sa katunayan ay naligaw. Sa kabutihang palad, nakita niya muli ang alaga, at ipinaalam nito sa kanya na ito ang madilim na lugar kung saan nagtatrabaho ang mga kriminal, kaya bumaba ito rito para ayusin ang ilang kasunduan. Inamin niya na marami ng beses niya itong trinato nang hindi maganda at humingi ng tulong dito upang makahanap ng paraan palabas dito. Pagkatapos, sinunod niya ang mga tagubili ng alaga, lumilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Habang naglalakad sa isang maliit na lagusan, natuklasan niya ang isang samahan ng mga rebelde, kaya kinuha ng alaga ang mga maskara para sa kanilang dalawa upang suotin upang hindi makilala. Gayunpaman, agad silang natuklasan ng pinuno ng mga rebeldeng ito. Sinabi ng pinuno sa kanya ang tungkol sa kanyang mga layunin at nakita ang kanyang kaalaman sa dahilan bilang dahilan upang alisin siya. Tumakbo siya palayo at nakatagpo ng isa pang grupo ng mga rebelde, ngunit ang mga ito ay mahilig sa hayop. Natuklasan din siya ng pinuno, sinabi sa kanya ang kanilang mga ideal, at nakita ito bilang dahilan upang alisin siya. Muli siyang tumakbo at nakilala ang isa pang samahan ng mga rebelde, ngunit ito ay para sa mga transgender. Muli niyang narinig ang kanilang mga ideal at pagkatapos ay hinabol siya. Nagawa niyang tumakbo palabas, kung saan nagtipon ang mga pinuno ng 3 paksayon at nagpa siya na maglaban-laban para sa karapatang mamuno sa kaharian ng may sariling pamamahala. Kinuha niya ang pagkakataong tumakas,
at mas marami pang pinuno ng mga samahan ng rebelde ang lumabas upang maglaban-laban. Sa wakas ay narating niya at ng alagang hayop ang tore ng Astrologo. Pagdating niya, nakipagkita siya sa Astrologo, ngunit hindi niya alam kung paano makapunta sa syudad sa langit. Bigla, may boses na umalingaw-ngaw na nagsasabi sa kanya na pumunta sa bahay ng nobyo ng prinsesa, kung saan makakahanap siya ng paraan para makapunta sa syudad sa langit. Ayaw niya ang paligoy-ligoy na paraan na ito, kaya tumakbo siya roon, ngunit nawala na ang pigira, at sa itaas ay tunay ngang ang syudad sa langit. Kinabukasan, bumalik siya para hanapin ang prinsesa, at inakala niyang si Vi ang dumating para magpaalam, ngunit sinabi niyang gusto niyang ipagpatuloy ang pagsama sa grupo. Bumalik sina Lane at Maria sa panahong ito, at isa pang tao ang ipinadala para suportahan ang grupo sa kanilang nalalapit na paglalakbay. Ang tatlong karakter na nagtipon dito ay tila pamilyar, ayon sa mga manunood ay kinikilala sila, ngunit ang mga karakter sa pelikula ay hindi. Ang grupo ay sumunod sa lalaking may bigete patungo sa airship ng ministro upang pumunta sa teritoryo nito. Ang mga organisasyong rebelde, nang marinig na buhay pa ang prinsesa, ay alam na dapat nilang isakatuparan kaagad ang kanilang plano at lusubin ang bansa mula sa maraming panig at sa maraming lugar, dahil sila ay handang-handa na para sa plano. Si Eric, ngayong alam na niya na buhay pa siya, nananawagan sa mga tao na pumunta sa kabisera upang maningil sa nakaraang panlilinlang. Siya ngayon ay nakaupo sa isang sulok, nagmumuni-muni. Napagtanto niya na sa sandaling marating nila ang kanilang patutunguhan, magtatapos ang kanilang paglalakbay, at wala na silang dahilan upang manatiling magkasama. Ngunit nag-aalala pa rin siya sa prinsesa dahil tila ayaw nito sa kasal. Gayunpaman, hindi yun alintana ni Lane dahil ang kanilang trabaho ay ihatid ang prinsesa sa isang ligtas na lugar. Nagtataka siya kung nasaan ang prinsesa, at sinabi ni Lane sa kanya na nag-aaral ito ng wastong asal para sa kasal kay Maria. Samantala, nakapasok na ang taong may berdeng buhok sa palasyo dahil kanina, sinuspinde si Eric. At hindi pinapayagang magmarcha dito. Bagaman si Eric ay nasuspinde, ayaw ng taong may berdeng buhok na umupo lang. Gusto niyang harapin ang prinsesa bago kumilos ang mga nakakataas. Sa mga panahong ito, patuloy na naririnig ng prinsesa ang papuri ni Maria sa ministro, na labis na nakakainis dahil pakiramdam niya ay ganoon ang ugali ng lahat. Samantala, natagpuan ng may berdeng buhok ang silid ni Kan at nakita siyang gumagawa ng mga bagay na parang tanga, partikular na tumatalon sa kutsan na nakasuot lamang ng shorts, pagkatapos ay naupo na nakaharap sa bintana at dinidilig ang bilog ng dragon sa ibaba. Siya ay nagmadali upang pigilan ang mga aksyon na ito ngunit naaalala pa ring magsuot ng maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanong ni Kan tungkol sa magiging asawa ng prinsesa, ngunit hindi pa nakikilala ng berdeng buhok ang taong yun noon kaya hindi niya alam. Gusto talagang makialam ni Kan sa kasal na ito. Nang maglaon ay napagtanto niya na ang lalaking himji sa kanyang harapan ay medyo pamilyar, subalit siya ay pinigilan ng berdeng buhok gamit ang isang bala. Umalis pagkatapos ang berdeng buhok, habang narinig ng ministro ang balita na mayroon daw nang hihimasok sa barko. Alam ng ministro na ang nanghihimasok ay galing sa panig ni Eric, at sigurado siya na galing sila dito para magtangka ng masama laban sa prinsesa, kaya nagpasya siyang huwag itong pansinin. Pagkatapos, dumaan ang berdeng buhok at nakita si Lane na nakikipaglaro sa isang imahinasyong pusa, kaya tumakbo siya papasok. Tinanong din ngayon ni Lane ang berdeng buhok tungkol sa kung paano karaniwang tinatrato ng ministro ang mga utusan, dahil nagsisimula na siyang mag-alala tungkol sa kasal na ito ng prinsesa. Ngunit nang maisip ni Lane na pamilyar ang berdeng buhok, ang kanyang kapalaran ay naging katulad ng kay Kan nang siya ay mawala. Pagkatapos, nilampasan ng berdeng buhok si Maria at tinawag siya upang huminto at makipag-usap. Sinimula ni Maria ang pagsasabi ng maraming bagay na hindi maintindihan ng berdeng buhok, at nang naaalala ni Maria ang maskarang ito, agad din siyang nataman ng bala. Hindi rin nakaligtas si Pet sa kapalaran na yun. Nang pumasok sa lugar ng prinsesa, nakilala niya ang may berdeng buhok at agad din itong ipinaalam sa kanya na naasikaso na niya ang lahat ng kanyang bantay buhay. Nakita ng may berdeng buhok na napakadakila ng prinsesa kaya handa siyang isakripisyo ang sarili para iligtas ang mundo. Ngunit nakaramdam siya ng pagkailang at nagbanta na haharapin siya. Nakabangon na ngayon si Kan, maswerte siyang nakaligtas salamat sa tumpok ng mga magasin na nakatago sa kanyang kamiseta.
Patakbong pumunta sa silid ni Lane, buhay pa rin siya salamat sa barya sa kanyang katawan. Pareho silang tumakbo palabas at nakasalubong si Maria, na tinamaan lang sa bibig, habang si Pet ay natamaan ng ilang medalya. Ang apat pagkatapos ay tumakbo upang hanapin ang prinsesa at nakita siyang walang malay sa kama. Ngunit nalaman na natutulog lang pala ang prinsesa. Pagkatapos, hindi naintindihan ng lahat kung paano pa rin nakaligtas sa panganib ang prinsesa. Pero naisip lang niya na may nabasa lang si Berdeng Buhok, kaya automatiko siyang umalis. Dati, nalaman ni Berdeng Buhok na ginawa ng prinsesa ang mga bagay na ito dahil pinaniwalaan niya siya. Sariling kaligayahan kumpara sa kaligayahan ng lahat ng tao ay napakamura ng kapalit. At kung siya'y pinatay ngayon, marami pa rin ang papalit sa kanya kaya wala siyang inaalala. Kaya sumuko ang Berdeng Buhok. Dahil gusto ng Berdeng Buhok ang pagpapahirap kaya ayaw niyang pasayahin ang mga biktima. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Khan ang dahilan ng pag-alis ng Berdeng Buhok, kaya gusto niyang sagutin siya ng prinsesa. Ngunit tumingin lang siya sa bintana at nakita ang Berdeng Buhok na binanggit na ang kasalukuyan niyang buhay ay utang sa kanya at darating siya upang singilin ito mamaya. Sa pagtatapos ng araw na iyon, nakarating na rin sila sa kastilyo ng ministro at ang paglalakbay ni Khan ay natapos din ng maaga. Gayunpaman, mula ngayon hanggang sa seremonya ng kasal ay mayroon pa ring isang buwan, kaya ang prinsesa ay magbibigay pa rin ng utos kay Khan mula ngayon hanggang noon. Pagkatapos ay pumasok sila sa kastilyo ng ministro at nakilala ang kanyang punong katiwala dito. Inayos at itinalaga ng katiwala ang mga silid para sa kanila. Nagtatanong si Khan kung nasaan ang ministro dahil mayroon siyang nais itanong dito. Ngunit ipinaalam ng katiwala na hindi pinapayagan ang mga pamilya ng magkabilang panig na magkita hanggat hindi pa nila natatapos ang pag-aaral ng lahat ng ritual. Nagtatanong si Khan tungkol sa kung paano makapunta sa Sky City at nalaman na may isang lugar ang lugar na ito na naghahanap kung paano makapunta doon. Ngunit ang impormasyong ito ay napakasikreto na hindi pinayagang ibunyag ng katiwala. Ngunit nang hindi pa niya sinasabi, nabili na ni Pet ang impormasyon at alam na niya ang lokasyon ng lugar na iyon. Pagkatapos ay dinala siya ni Pet sa Research Institute dito at kailangan niya ng permiso para makapasok. Ngunit hindi siya pumasok, gumapang siya papasok. Nakilala niya ang isang receptionist at tinanong nito kung ano ang kailangan niya. Sinabi niya na isa siyang mandirigma at gustong pumunta sa langit. Agad namang nagpatunog ng alarma ang babae at pinigilan siya. Dinala siya sa isang silid at nakilala ang isang tao na makapagbibigay sa kanya ng solusyon, hanggat mapapatunayan niyang isa siyang mandirigmang may mahika. Inilabas niya ang kanyang espada at sinimulang baguhin ito. Kaya't bumukas ang pader sa harapan niya. Sa harap niya ay isang bata na siya palang may-ari ng lugar na ito. Hindi siya naniwala na ito ang namamahala kaya't sumigaw siya upang magpakita ang tunay na tao. Ngunit matapos marinig ang teorya mula sa batang ito, nagsimula siyang maghinala na baka ito nga ang taong namamahala. Gayunpaman, upang makakuha ng impormasyon, kailangan niyang kapalit ito sa pamamagitan ng pagiging magpasailalim sa eksperimento para sa bata. Pagkatapos ay naglagay ang bata ng ilang piraso sa katawan ni Khan at sinimulang dalhin ang dalawang babae. Ang bata ay gustong makita kung ang mga mandirigma tulad ni Khan ay may parehong reaksyon tulad ng normal na tao, na totoo naman. Dinala siya pagkatapos sa eksperimento dalawa sa swimming pool. Ibinaba siya sa pool at muling dumating ang dalawang babae, ikinabat ang kanyang mga kamay sa isang bato at itinulak siya upang malagay sa panganib ng pagkalunod. Nang matanto niya na maaari siyang malunod tulad ng normal na tao, bawi ni Khan ang kanyang salita at humingi ng impormasyon mula sa bata kapalit. Pinayagan ng bata si Khan na magtanong ng 2 beses at tinanong niya kung paano makapunta sa langit, ngunit hindi makasagot ang bata. Tinanong niya ang tungkol sa spaceship sa labas, ngunit hindi yun sapat ang lakas upang makarating sa Sky City. Pagkatapos ng 2 tanong nang walang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon, labis na nabigo si Khan. Tungkol naman sa prinsesa, hindi niya alam kung kailan makikita ni Khan ang sagot, ngunit nangamba siyang matatagalan bago ito makabalik. Si Khan ay patuloy na naging paksa ng eksperimento. Pagkatapos ng sunod-sunod na mahihirap na eksperimento, pinayagan siyang magtanong ng 4 pang tanong. Nagtanong siya tungkol sa impormasyon tungkol sa Sky City at nalaman na ang lugar ay tila gumagana at lumilipad salamat sa mahika, kaya dapat itong nilikha ng mga tao, hindi ng mga Diyos.
Gayunpaman, bawat lugar ay may iba't ibang tala tungkol sa syudad na yun, kaya walang katiyakan. Pagkatapos ay nagtanong siya ng ilan pang random na tanong, ngunit muling nalinlang ng batang mananaliksik kaya wala siyang naitanong na kapaki-pakinabang. Kinailangan niyang magpatuloy sa paggawa ng mga eksperimento upang subukin ang kanyang impormasyon at imahinasyon. Lahat ay nagpakita na siya ay isang ordinaryong tao lamang na walang anumang labis na kakaiba. Ngunit pinayagan siyang magtanong ng 2 pang tanong at gusto niyang malaman kung ano ang pambansang lihim tungkol sa Sky City. Alam na may isang gumawa noon ng daanan mula sa lupa patungo sa Sky City, gayunpaman. Ang sipi na yon ay nakatago at kasalukuyan walang nakakaalam ng lokasyon nito. Tinanong ni Kan kung kilala niya ito, ngunit hindi niya, kaya nagpasya si Kan na umalis dahil wala na siyang matatanong. Ngunit sumugod ang bata at nagsimulang gamitin ang mga nakakatuwang mata ng isang nakababatang kapatid para pakiusapan si Kan na manatili. Nag-alinlangan siya sandali ngunit pinigilan siya ng mga tauhan ng bata. Pagkatapos ay dinala siya sa isang mesa para suriin dahil naniniwala ang bata na ang mga mandirigma ng mahika na tulad niya ay may bahaging naiiba sa mga tao, at dahil wala namang X-ray machine sa panahong ito, napagdesisyonan na buksan at suriin ang kanyang mga panloob na bahagi. Ngunit pinutol ni Pet ang kuryente at dumating upang iligtas siya. Pagkatapos ay napalibutan sila ng mga sundalo, ngunit winasak ni Kan ang pader para makatakas. Tinawag pa rin siya ng batang mananaliksik upang bumalik, ngunit sa kanyang mga panaginip na lang siya muling babalik. Samantala, kara-rating lang ni Green Hair at nakita niyang ang 3 pa ay nagpapahirap sa sarili para parusahan ang kanilang sarili dahil nasuspinde si Eric. Ang isa ay nagpapahirap sa sarili sa pamamagitan ng paghihigpit sa leeg, ang isa ay pinipigilan ng sarili na lumabas kasama ang mga babae, at ang isa ay kumakain ng maanghang na pagkain sa halip na uminom ng alak. Ngayon ay naiinip na si Eric sa pagiging walang ginagawa, kaya nagpasya siyang kumilos ng malaya mula ngayon at hiniling ni Green Hair na sabihan ng 3 pa na huminto. Ngayon ay kailangang sumunod ni Kan sa prinsesa upang dumalo sa isang aralin tungkol sa 18 ritual ng kasal, at ang pangalan ng Sky City ay lumitaw sa huling ritual, kaya tinanong ni Kan kung ano ang ritual na yon. Hindi siya sumagot, ngunit sinabi na kailangang mag-aral ni Kan hanggang noon upang malaman. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nilang mag-aral ng magkasama, pagkatapos ay nalaman na makakatulong din ang mga katulong sa prinsesa upang mas mabilis na maisegawa ang mga ritual. Una ay ang pagpuputol ng mga puno. Isang hataw lang ang pagpuputol ni Lane at pinag-trim niya si Maria, at trabaho ni Kan na dalhin itong kahoy na tabla pababa ng bundok. Pagkatapos ay kinailangan niyang mag-surf sa batis gamit ang troso na ito. Nahulog siya ng diretso sa talon at halos wala siyang magawa. Habang gumagapang paahon, nagtataka siya kung ito ba ay isang ritual na kailangan gawin ng prinsesa, kung bakit siya, bilang isang taong walang kaugnayan, ay kailangan ding makilahok dito. Naniniwala ang mayordomo na ito ay isang ritual, at ang ritual ay binibigyang kahulugan bilang isang sinaunang gawain na ipinasa sa mga susunod na henerasyon upang sundin, at nang tanungin niya kung bakit niya kailangan itong gawin, ang sagot ay dahil ito ay isang ritual lamang. Pagkatapos ay kailangan ni Kan na ayusin ang isang hilera ng mga domino at sinabi niya sa amin ang tungkol sa mga naunang ritual. Pagkatapos ng unang ritual, kinailangan niyang ukitin ang kahoy upang maging 2 sisna. Hindi niya kayang tutulan ang kaugaliang ito, kaya't nagtiis siya at ginawa ito, subalit nabigo. Pagkatapos, kinailangan niyang sumayaw sa tabi ng siga, at pagsapit ng umaga, nahihilo na siya at walang malay. Kinailangan ng grupo ni Lane na mangolekta ng abo para gamitin ni Kan sa pagguhit ng isang larawan na eksakto tulad ng nasa papel na ito. Pagkatapos magtagal na nakadapa sa lupa habang gumuguhit, nagsimula siyang magkaroon ng malikmata tungkol sa universo, ngunit nasira lang ang kanyang gawa, ikinalungkot niya. At ngayon, dumating ang pagkakayos ng mga dominong ito. Nag-ayos siya ng hindi mabilang na mga domino, nalungkot at tumakas upang sumigaw ng malakas. Muli niyang nakita si Maria, at ipinaalam niya rito na kailangan niyang mag-ayos ng 4.5 milyong bloke para maging sapat, ngunit pakiramdam niya ay sobra-sobra na yun at hindi na siya susunod sa mga kaugaliang ito. Pagkatapos ay walang patumanggang nagkwento si Maria tungkol sa pagkainggit sa prinsesa dahil makakaranas ito ng kasal, isang bagay na marahil ay hindi mararamdaman ni Maria kailanman sa kanyang buhay. Mula sa malayo, nagsimulang pagmasdan ng grupo ni Eric si Kan at hindi nila alam kung batid na ni Kan na pinagmamasdan siya.
Hindi marahil alam ng panig ni Kan, o alam nila pero nagkukunwari lang sila para hikayatin si Eric na kumilos muna, dahil naroon sila para guluhin siya sa mga nagdaang ritual. Sa unang ritual ng pagsakay sa troso, balak ni Red Hair na magpatayo ng isang mapang-akit na babae upang guluhin si Kan at mahulog ito sa troso, ngunit dahil sa kakulangan ng mga babae, ang mga lalaki ang kailangang lumabas upang guluhin si Kan, ngunit napakabilis niya kaya wala siyang napansin. Sa bahagi ng paglilok ng Sisna, ang maruruming lalaking Himji ay nagsuot ng mga damit Sisna para masilip ni Kan at malilok ng mali, ngunit nabigurin ang planong ito. Sa harap ng apoy, ang 5 tao ay umupo sa likod ng apoy upang magkwentuhan at nakalimutan ang kanilang misyon. Kinabukasan ng si Kan ay gumuguhit gamit ang abo, nainis si Eric nang makita niya itong ginagawa ng napakapangit kaya kinailangan niyang lumabas upang ayusin ito. Bagaman nakilala ni Kan si Eric, nagpasya pa rin siyang hayaang tumulong si Eric, at magkakaroon sila ng pagkakataong magkaharap mamaya. Nang bumalik si Eric, lahat ay sinisi siya, tinatanong kung ano ang napala niya sa paggawa niyon. At ngayon sa round na ito ng pag-aayos ng domino, muling plinano ni Eric na manggulo sa pamamagitan ng pagbili ng lahat ng domino sa palengke, ngunit nang pumunta siya sa palengke, nalaman niya ang presyo ng mga domino ay pumapaimbulog dahil iniutos silang lahat ng panig ng ministro, at ang buong grupo ay mayroon lamang iilang barya, dahil humiwalay sila upang magtrabaho ng mag-isa, kaya ang mga nakakataas ay hindi na nagbibigay ng pondo. Binalak nilang humingi ng suporta sa pamilya ni Eric, ngunit wala ring ni isang sentimo si Eric. Bigla silang nakakita ng matandang nagtitinda ng domino, ngunit wala gaanong pera ang grupo kaya nagsalita si Maria upang bilhin ang lahat ng domino ng matanda. Nagkaroon ng alitan ng 2 panig tungkol sa kawawang tindero kaya sumugod si Kan upang mamagitan, ngunit nadamay rin siya sa pag-awat sa lalaki. Hinayla nila ng sobra hanggang may pulang dam-aloy. Si Maria ay natapilok at nahulog kay Eric, pareho silang nag-roll ng maraming beses at aksidenteng nahawakan ang mga mahalagang bahagi ng isa't isa, at dahil sa insidenteng ito, maraming bagay ang mangyayari sa hinaharap. Ang pulang likido kanina ay simpleng alak ng matanda. Hindi nagtagal, natapos din ang 14 na ritual ng prinsesa na nagbuhos ng patak ng mata mula sa itaas, pero nang nagkaroon ng oras para magpahinga, ang unang hibla ng buhok ng prinsesa ay tumayo. Nagpanik si Kan pero tinakpan ni Lane ang kanyang bibig para pigilan siyang magsalita ng kalokohan. Nagimbita sila sa isa't isa na magkaraoke at hindi inakala ni Kan na sapat ang pagkamoderno ng mundong ito para magkaroon ng ganitong bagay. Ngunit nagkamali siya nang ang nasa harap niya ay hindi TV kundi isang duwende na nakaupo sa loob at tumutugtog ng instrumento. Nagsimulang makaramdam ng pagkaasiwa ang prinsesa at malapit nang magpakita ng kakaibang katangian ng kinailangan ni Maria na dali-daling mag-order ng pagkain at itanong kung ano ang gusto ng prinsesa. Hindi na kayang panatilihin ni Maria ang kanyang pambabaing boses at umungol, pinipilit ang waiter na mabilis na dalhin ang mga pagkain. Ngunit pagkatapos ng unang round, muli pa ring binuksan ng prinsesa ang menu na nagpamaria. Nagmadaling mag-order pa. Dinala na ang pagkain at gusto ni Kan na tumayo at kumanta ang prinsesa, ngunit pinigilan ito ni Maria at ipinaalam ni Lane na hindi dapat pahintulutang kumanta ang prinsesa sa kalagayang ito. Dahil dati, nang mangyari ang insidenteng ito, pinaupo ng prinsesa ang 12-dosenang tao at pinakinggan ang kanyang pagkanta ng diretsyong 12-dosenang oras, at sa kabila ng patuloy na pagkandida pa habang kumakanta, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagtigil ang prinsesa. Matapos ang insidenteng yun, 17 tao ang nawalan ng malay at 64 na tao ang kinailangang isugod sa ospital para sa agarang paggamot. Bumagsak ang auditorium at inabot ng 2 buwan bago muling maitayo. Pagkatapos nito, nang simula ni Maria ang unang kanta, napagtanto ni Kan na hindi ito tulad ng isang karaoke bar na ginagamit para sa pagtanggal ng stress. Pinatay naman ng prinsesa ang musika dahil hindi ito maganda. Kaya kinailangan ni Maria na lumipat sa ibang kanta. Kumanta si Maria ng isang kanta tungkol sa kanyang 2 kasarian at naunawaan ni Kan na kailangan nilang kantahin ang kanilang kahihiyan at tanggapin ang panggigipit na ipinapataw sa kanila. Naunawaan at tinanggap ni Kan na umupo at makinig. Narinig ng grupo ni Eric ang ingay at nilayo nilang kumatok sa pinto upang ayusin ang sitwasyon. Pero pinigilan sila ng lahat dahil dumating sila rito para maglibang, hindi para gambling at guluhin ang iba.
Balik kay Kan, tapos na si Maria sa pagkanta at ginamit niya ang dahilan na hindi niya alam ang lokal na pagsusulat para makaiwas sa pagkanta. Kaya si Lane ang kinailangang kumanta. Uminom siya ng isang bote ng alak para mawala ang kaba at tumakbo pataas para kumanta tungkol sa mga pusa. Pero hindi na maituring ni Kan ang sarili niyang ligtas dahil sinenyasan siya ni Maria na kuhanin ang tamburin para gamitin. Nagdagdag siya ng saliw at pagkatapos biglang, nang matapos si Lane sa pagkanta, nadiskubre ng prinsesa ang mekanismo ng pagbibigay puntos ng karaoke. Kaya pinilit niya si Pet na kumanta para sa mas mataas na puntos kaysa kay Lane, o kung hindi, ihuhulog niya ito sa palayok ng sabaw. Pagkatapos niyang magsalita, kinailangan ni Maria na tawagan ang receptionist para magdala ng palayok ng sabaw. Tumindi ang pressure, kaya't gustong gumawa ni Kan ng paraan para tulungan si Pet. Pero kung hahayaan niya ang ingay, bababa ang puntos, kaya't ang tanging paraan ngayon ay ang ipagdasal na makatakas si Pet sa panganib. Ngunit habang kumakanta, napansin ng lahat na magaling kumanta si Pet, maliban lang na madalas itong nagkakamali dahil sa labis na pagkalubog at pagbigkas ng mga salitang colloquial na wala sa liriko, na ibibilang na maling liriko. At sa huli, naisip lang ni Pet na napakaganda ng kanyang pagkakakanta nang si Kan at ang iba pa ay nakiramay kay Pet. Pagkatapos ay hiniling ng prinsesa na kalkulahin ang score at kailangan itong maging hindi bababa sa 80 para mabuhay si Pet. Nang umabot ito sa 70, huminto ang score, kinailangan ni Lane na maghagis ng piraso ng karne sa numerong 80 at linlangin ang prinsesa na namula ang ilaw sa 80 puntos para magkaroon si Pet ng sapat na puntos. Hindi makakita ng malinaw ang prinsesa kaya kinailangan ni Kan na tumakbo para takpan ito. Malapit nang mahulog ang piraso ng karne kaya kinailangan ni Maria na barilin at sirain ang TV para iligtas si Pet. Sa oras na ito, lasing na ang lahat sa grupo ni Eric at nagsisimulang maging magulo. Kinailangan ni Eric lumabas para gumamit ng banyo at sumigaw na gusto niyang kumanta. Dumaan si Kan at narinig, pero hindi niya pinansin. Pagbalik sa grupo, nagpasyang si Eric na siya ang kakanta, pero patuloy na nag-aagawan ng remote control ang lahat at nagsimulang maging mas magulo pa. Bumalik si Kan sa silid sa oras na ito, alam niyang napakagulo na doon kaya nagpasya siyang umalis at kung tanungin, sasabihin lang niyang naligaw siya. Pero sa akala niya ay nakatakas na siya sa kaguluhan, hinatak siya pabalik nito. Ang grupo ay kailangan ng umupo at tiisin ang nakakapagod sa pandinig na boses ng prinsesa sa pag-awit na hindi makatakas. Kakakanta pa lang si Eric nang nakatulog na ang lahat ng iba pa, ngunit ipinabatid ng reception na sila ay malapit ng magsara. Hindi nagtagal, naganap ang huling ritual, na isang paligsahan ng karwahe na hila ng rhinocero, na eksaktong gaya ng inilarawan ng pangalan. Opisyal nang nagtagpo ang prinsesa at ang ministro at hindi mapigilan ni Maria ang pag-iyak, habang si Kan naman ay nadismaya dahil sa huli, ang ritual na inakala niyang pag-asa ay naging walang saysay. Nalaman na rin ni Eric na bigo silang pigilan ng kasal, at hindi rin nila alam kung bakit sadyang sinuspinde sila ng organisasyon para mapadali ang kasalang ito. Kaya, nagboluntaryo si Green Hair na imbestigahan ang organisasyon. Sumunod naman si Red Hair. Ngunit pinigilan siya ni Yellow Hair dahil baka magloko-loko na naman si Red Hair, ngunit hindi ito pinansin ni Eric at pinayagan si Red Hair na umalis. Bumaba naman si Eric para hanapin mismo si Kan, kaya napilitan si Yellow Hair na habulin siya. Kinagabihan, dumating ang prinsesa sa grupo ni Kan para magpaalam. Pinasalamatan niya ang lahat sa kanilang suporta sa paglipas ng panahon at tinanong ni Maria kung kailangan ng prinsesa tulong. Buong puso siyang tutulungan ni Kan, ngunit tinanggihan niya ang tulong ni Kan at umalis. Pagkatapos ay nagtungo ang prinsesa sa silid ng ministro, at ipinakita nito sa kanya ang koleksyon niya ng mga pinalaman ng hayop. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Kan ang pag-uga ng kanyang binti dahil sa pag-aalala, ngunit huli na ang lahat. Tungkol naman sa ministro, gusto lang niyang isuot ng prinsesa ang mga magagandang damit na inihanda niya para dito, at ang ministro ay tila medyo pambata pa rin dahil gusto lang niyang kausapin ng prinsesa sa pamamagitan ng manika sa kanyang kamay sa halip na gamitin ang kanyang tunay na boses sa pagsasalita. Patuloy na hindi mapakali si Kan dahil patuloy siyang nag-aalala na ang ministro ay magiging isang kakilakilabot na tao, ngunit iyon ang pinili ng prinsesa at wala siyang karapatang manghimasok. Sinimulan ng tanggapin ni Kan ang katotohanan, ngunit ang mga iniisip tungkol sa ministrong iyon ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan.
Paulit-ulit niyang sinubukang pigilan ang madidilim na kaisipan, ngunit bigla na lang ang prinsesa sa loob ay nagsimulang magalit at nagtaas ng 3 hibla ng buhok, na naging sanhi ng matinding kaguluhan sa buong silid. Tumakbo si Khan upang tingnan at nakita ang ministro na nakahandusay, at humihingi ng awa. Pagkatapos, dumating ang mga tao ng ministro at inisip na sinubukan ni Khan na paslangin ang isang mataas na ranggong opisyal, kaya't kinailangan ng lahat na buhatin ang prinsesa at linisin ang daanan para tumakbo si Khan. Nakaupo si Eric na tulala sa tabi ng lawa nang biglang dumating ang grupo ni Khan at inutusan si Eric na asikasuhin ang lugar na ito. Umulan ng palaso at nagawa ni Eric na magtago sa likod ng puno sa tamang oras. Muling nakita ni Eric ang may dilaw na buhok at ang may itim na buhok. Narinig ng dalawa ang mga lihim na pagtatapat ni Eric, na ikinahiya niya at nagtulak sa kanya na tumakbo palabas upang lumaban para makalimot. Ngunit nang tawagin siyang kasabwat ng mamamatay tao ng ministro, alam ni Eric na muli siyang pinagtaksila ni Khan. Nakatakas na ang grupo ni Khan at tinanong ni Khan kung bakit sinaktan ng prinsesa ang ministro. Nag-isip siya ng maraming dahilan, ngunit ang huling dahilan ay dahil may nakalaylay na buhok sa ilong ang ministro na nakapagpakulo sa kanya, kaya't sinaktan niya ito. Ngayon ay tumatakbo si Eric na nakatungo ang mukha at sumumpa na hindi niya patatawarin si Khan. Sumumpa rin ang ministro na ipaghihiganti ang prinsesa sa lahat ng paraan. Samantala, ang panig ng mga rebelde ay labis na natuwa nang malaman na ang prinsesa at ang ministro ay nagkaroon ng alitan at ngayon ay magsisimula na ang digmaan. Natuklasan na ang may berdeng buhok at nakita ito ng ilang piling sundalo ng panig ng mga rebelde. Hinahabol si Eric at kailangan niyang magtago sa isang puno. Hinabol at natagpuan ng mga aso ng pulis ang grupo ni Eric. Bigla, isang sinag ng ilaw ang nag-teleport sa lahat ng miyembro ng grupo ni Eric palayo. Narinig ni Pat ang balita at bigla niyang sinabihan ang grupo na huwag mabigla kundi maghanda sa mental. Ang grupo ay na-teleport din at bigla na lang nakita ni Khan ang sarili niya pabalik sa silid. Muli niyang narinig ang boses ni Alma at muli itong humingi ng tulong sa kanya. Naalala lang niya ang nakaraang insidente noong nagising siya. Nakilala niya si Alma at alam niyang ito ang humingi ng tulong sa kanya. Hiningi niya na iligtas nito ang mundong ito at medyo nag-alala siya dahil medyo mapanganib ito. At maaaring nakamamatay, ngunit kapalit nito'y makakatanggap siya ng pabor mula rito. Tinanong niya ang pangalan nito, ngunit sinabi lang nitong ito'y sikreto. Gayunpaman, hindi siya nito pinilit na lumahok at maaari siyang bumalik sa dating mundo kung nanaisin. Gayunpaman, ang tanungin ng isang magandang babae ay nagpatumpik-tumpik kay Khan at nag-isip kung tutulong ba siya o hindi. Muli niyang nakita si Pat at ipinagbigay alam nito sa kanya na ang babaeng ito ang humiling dito na sundan ng malapitan ang grupo. Nagising naman ang grupo ni Eric at muling iniwan ni Red Hair ang misyon para maglaro kaya siya ay pinagalitan. Ang grupo ni Eric ay magkasamang nagtungo at sina Lane at Maria ay patungo na ngayon. Bigla silang nakarating sa silid ni Alma. Ipinaalam niya kay Eric na ang pangalang Alma ay isa lamang alias at ang tunay niyang pangalan ay nananatiling misteryo. Pagkatapos ay ipinagbigay alam niya sa grupo ang tungkol sa sinaunang tribo na may kakayahang kontrolin ang mahika, mula sa kanila na itayo ang mga lungsod sa kalangitan, ngunit dahil sa digmaan ay nawala ang lahat at ngayon ay muling magaganap ang digmaan. Narinig na ni Greenhair ang lahat mula sa organisasyon at alam niyang ang organisasyong kanilang sinasalihan ay hindi rin maganda dahil ito ang panig na nag-uudyok ng digmaan. Matagal nang inakala ni Eric na siya ay nasa isang organisasyong panghustisya. Sinabi ni Alma na sinubukan niyang lumikha ng isang mandirigma para sa isang panig, si Eric, at ipinatawag ang isa pang tao, si Khan, upang bigyan ito ng kapangyarihan para balansehin ang kapangyarihan sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit ngayong nagkawatak-watak ang mga bagay-bagay, nagpasya siyang bigyan ng kapangyarihan ang lahat upang lumaban at ibalik ang kapayapaan. Ang dahilan kung bakit napili si Eric ay dahil sa kanyang bahagyang mas mahuhusay na katangian, na ikinagulat ni Eric at nagbigay kay Khan ng dahilan para manguyam. Agad ding ipinaalam ni Alma na sa ibaba ay naroon ang mga mahiwagang sandata na inihanda niya para sa kanila upang piliin na gamitin. Nakapagdesisyon na si Khan sa puntong ito, at nang tuksuhin ni Alma, nagpasya pa rin siyang manatili rito. Doon sa ibaba, nakita ng lahat ang mga sandata na nakalagay sa isang malaking kahon na may pingga, kaya't nagmadali ang lahat na hilahin ang pingga. Umupo si Khan at nag-isip kung sigurado ba siya sa kanyang pinili.
Kung babalik siya ngayon, mabubuhay siya ngunit mananatiling birhen habang buhay, samantalang ang manatili ay nangangahulugang maaari siyang mamatay. Nagsisisi rin siya na hindi niya lubusang natutunan ang paggamit ng espada at martial arts noon. Sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya ngunit hindi nila nagawang galawin ang pingga. Ginamit ng prinsesa ang kapangyarihang mahika at ang kapangyarihan ng pagpapagalaw ng isang bungkus ng buhok, ngunit hindi pa rin ito gumana. Napagtanto ni Khan na ang pagpasok ng pera sa puwang at paghila ng lever ay gagana. Kaya pagkatapos yun, ang prinsesa ay gumastos ng maraming pera upang makuha ang mga sandatang gusto niya, at ang natira ay ibinigay sa grupo ni Eric upang pagpilian. Ang grupo ni Eric ay ibinalik sa mismong lokasyon kung saan sila na-teleport. Balak ng berdeng buhok na sabihin kay Eric ang isang bagay ngunit hindi nagkaroon ng oras. Nang maibalik, naisip ni Eric kung aling panig ang dapat niyang piliing ipaglaban. Mayroon ng tamang sagot si Khan para kay Alma, na mananatili siya kaya hiniling niyang gawin siyang isang lalaki, ngunit ang tumutulong sa kanya ay si Lane, na hindi niya ikinatuwa. Pagkatapos ay itinilipulan niya ang buong grupo pabalik sa kanilang orihinal na posisyon at sinabi sa kanila na kung may kailangan sila, ipatawag lang si Pet para siya'y tawagan. Kinabukasan, lumabas ang grupo para lumaban ngunit kinailangan nilang yumuko upang maiwasan ang pambobomba ng kaaway. Hindi inasahan ni Lane na nakapagpakilos ang dalawang panig ng ganoon kalaking puwersa. Naisip ni Khan na dapat nilang mabilis na hanapin ang ministro at ipaliwanag na ang insidente na. Ang kaguluhan ng gabing yun ay dahil sa lihim na pagtatanim ng mga rebelde ng buhok sa ilong na yun sa ministro upang pukawin ang inis ng prinsesa. Biglang nagulat si Maria nang makita ang kapatid sa larangan ng digmaan, kaya't nagpasya siyang umatras. Nawalan si Maria ng diwa ng pakikipaglaban, kaya ngayon, tatayo ang prinsesa upang pigilan ang mga tao ng kanyang bansa. Ngunit sa sandaling lumabas siya upang pigilan sila, lumitaw din ang kapatid ng prinsesa at sinabing hindi niya dapat hadlangan dahil hindi maiiwasan ang digmaang ito. Nawalan din ng loob ang prinsesa, na nagtulak sa grupo na umatras muli. Ngayon, nagmungkahi si Lane ng isang plano upang harapin ang utak sa likod nito. Ngunit pagkapasok pa lang nila sa labanan ay napalibutan sila at nakaharap ni Lane ang kanyang kuya, kaya kailangan nilang umatras muli. Nakita ni Khan na nawalan ng loob ang lahat kaya nagsimula siyang sumigaw. Ngayon, nagsimula na ang lahat na magbitiw ng mga salitang puno ng panghihinayang na parabang malapit na silang mamatay, kaya gusto ni Khan na tumahimik sila at huwag nang magsalita pa. Huwag nang maging pesimistiko rito dahil kung mas mabagal sila, mas mabilis magtatagumpay ang plano ng panig ng mga rebelde. Pagkatapos, pumunta sila sa isang kainan upang kumain upang maghanda para sa labanan, dahil sa huli. Kailangan niyang kumain para magkaroon ng lakas. Nagpasya sila na kailangan nilang ihinto ang gyera at isang maliit na batang babae. Nang marinig si Khan na sabihin yon, ay pinapangako sa kanya na kailangan niyang itigil ito. Lumabas si Khan at nakakita ng isang itim na pusa at inakala niyang nagsimula na ang kanyang malas, ngunit dito ang mga itim na pusa ay magandang pangitain, at ang dam-aikit sa kanyang kamay pagkatapos noon ang tunay na malas. Pinunasan niya ito sa lupa, ngunit naging dobleng malas ito. Ayon kay Lane, taon na ang nakalipas, may isang dakilang bayani na nanalo sa bawat laban, ngunit dahil sa malas na tulad ng naranasan ni Khan, ang taong yon ay nahulog sa bitag ng kalaban at nawala ng 800 sundalo. Nang maglaon habang nag-iimbestiga, natuklasan ng bayaning iyon ang paraan para malutas ito. Ngunit hindi siya naniwala at pagkatapos noon, muntik na siyang matamaan ng nahuhulog na paso ng bulaklak, nagsimula siyang maniwala at nagtanong kung paano ito nalutas ng bayaning iyon. Partikular, kailangan niya ng tubig para hugasan ang kanyang mga kamay, at ang taong magbubuhos ng tubig para sa kanya ay dapat isang dalisay na babae, at hindi natugunan ni Maria ang kondisyong iyon. Isang malaking drill ang lumipad patungo sa kinaroroonan ni Khan. Nailigin niya ito, ngunit nakagat siya ng makamandag na gagamba sa kanyang likod. Muli siyang nakagat at nawala ng malay. Samantala, tinawagan ni Eric ang organisasyon at nang makatanggap siya ng sagot na maghanda. Mula sa kanila, nawalan ng tiwala si Eric sa organisasyon at nagpasya na lumisan sa panig na ito. Biglang bumalik si Greenhair na sugatan. Kakatapos lang niyang matalo ng mga robot ng bagong henerasyon ng organisasyon. Bagamat nakasira siya ng ilan, malubha rin siyang nasugatan at ngayon ay malapit ng mamatay. Ngunit biglang bumalik si Red Hair at nagbigay ng healing spell para lubusan siyang pagalingin.
Tinanong ng lahat kung nasaan si Red Hair hanggang ngayon, at nagsinungaling siya na naminom siya. Ngunit alam ni Yellow Hair na kakatapos lang niyang makipagnegosasyon para sa sustento ng anak sa kanyang dating asawa, dahil ang dating asawa niya ang kaklase ng dilaw ang buhok kaya alam niya. Nagtaka ang pula ang buhok kung paano nakilala ng dilaw ang buhok ang kanyang asawa, samantalang ang kanyang asawa ay nag-aral sa eskwelahan ng mga babae. Umamin na ngayon ng dilaw ang buhok na babae siya, pero alam na ng lahat, sadyang sinubukan lang itago ng dilaw ang buhok kaya wala silang puso na ilantad siya. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Eric ito dati at nagulat dahil niloloko niya ang kanyang nobye sa pamamagitan ng paglapit sa ibang babae. Nagising na ngayon si Kan matapos i-detoxify ni Alma, pero naroon pa rin ang kanyang malas kaya kailangan niyang lumahok sa ritual na inihanda ng lahat para sa kanya. Partikular, ilalagay siya ng prinsesa sa malaking bar aisles ng tubig na ito. Pagkatapos nyon, magsisindi si Lane ng apoy at kailangan ni Kan na itulak ang banga para patayin ang ngunit nakita ni Alma na nauubos na ang oras kaya binaril niya para basagin ang banga upang tulungan si Kan, na walang alam tungkol dito at akala lang niya ay siya mismo ang gumawa nito. Tinatanong naman ni Kan si Alma kung bakit hindi niya kontrolin ang lumilipad na syudad habang nakikilahok ang lobo sa labanan, ngunit wala siyang magawa dahil masyadong mahina ang teknolohiya dito para kontrolin ang buong syudad. Binibigyan siya ni Kan ng headphone at telepono para maiugnay niya ito sa banal na sandata. Sino ang nakakaalam kung ito ay magiging kapaki-pakinabang? Nagkaharap na ngayon ang hukbo ng hari at ang mga puwersa ng ministro at naghahanda na para sa labanan, habang nagmamadaling tumatakbo ang grupo ni Kan upang mamagitin, ngunit si Kan ay medyo pagod na at hindi na makatakbo pa. Bigla, hinaranggan ng grupo ng mga artipisyal na mandirigma mula sa organisasyon ng mga rebelde. Lumitaw ang pinuno ng grupong ito at hindi maintindihan ni Kan kung bakit mukhang zombie ang kabilang panig. Isinalaysay niya kung paano nalalaman ng kanilang organisasyon na ang mga ito ay mga mandirigmang walang emosyon at malamig ang dugo, ngunit hindi masyadong pinansin ni Kan at tinanong lamang kung bakit ito patuloy na humahalaklak bago magsalita. Ngunit patuloy siyang tumawa ng mahina at pagkatapos ay inutusan ang mga sundalo na maging seryoso ulit. Nagseryoso din si Kan at ang buong grupo upang maghanda para sa labanan. Sumugod si Lane pasulong habang nagpapaputok sina Maria at ang prinsesa mula sa likuran. Ang lawak ng pinsalang dulot nilang tatlo ay nagparamdam kay Kan na hindi na niya kailangan pang sumama sa labanan at mapagod. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipaglaban, napagtanto ni Kan na ayaw ng kalaban na tuluyang mapinsala ang buong grupo. Pinigilan sila ng grupo ni Kan hanggang sa sumiklab ang tunay na digmaan. Ngunit patuloy pa rin ang kalaban sa pagharang ng maramihan at di kalaunan ay tumawag ng karagdagang puwersa. Napapaatras ang grupo ni Kan, ngunit sa sandaling ito ay dumating ang grupo ni Eric upang sumaklolo. Nagpasya ang grupo na humiwalay sa organisasyon at kikilos ng nakapag-iisa. Matagumpay silang nagkaisa at natalo ang lahat ng artipisyal na mandirigma at ang commander. Pagkatapos ay nakipagkita si Eric kay Kan at ang magkabilang panig ay magpapatuloy na manindigan sa iisang hanay ng labanan hanggang matapos ang digmaan. Tinanggap ni Kan at paulit-ulit na hinuhulaan ang mga sinasabi ni Eric, na ikinairita ng bahagya ni Eric. Sumakay sila sa kotse at dumiretso sa larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaan sa oras na ito, ang mga sundalo ng magkabilang panig ay nagsimula ng sumugod at lumaban. Ngunit biglang tumayo si Kan upang ipahayag at hilingin na itigil ang labanan dahil siya at ang lahat ng narito ay mga mandirigma na pinili ng sinaunang tribo. Walang naniwala, kaya pinabagsak ng prinsesa ang ilang tangke upang magpakita. Ngunit hindi pa sapat ang paniniwala ng ministro, kaya sinabi ni Kan kay Alma na kumilos. Kontrolin naman ni Alma ang buong syudad sa himpapawid upang lumipad sa ibabaw ng ulo ng mga sundalo ng magkabilang panig. Ang lahat ay naniniwala na ang grupo ni Kan ay mga tao ng sinaunang tribo at mga Diyos, kaya sila ay lumingon at tumakbo palayo dahil alam nilang ang pakikipaglaban sa mga Diyos ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Ang ministro, na iwan mag-isa ng mga sundalo, ay lubhang nadidismaya. Ang mga puwersa ng hari ay may balak ding sumugod, ngunit sila rin ay umatras at tumakas. Ang paunang plano ay tapos na at ngayon, ang panig ni Eric ay nagpaplanong dakpin ng hari at ministro at pilitin ang dalawa na pumirma sa isang kasunduan sa kapayapaan. Ang rebelding organisasyon ay nakarinig na ngayon na nabigo ang labanan at nagtaksil si Eric,
ngunit hindi sila natinag dahil ngayon ay isinasaaktibo nila ang lihim na sandata ng organisasyon, na siyang magpapatawag sa panghuling kalaban ng pelikula. Ito ay isang demonyo, ngunit ang pang-itaas na bahagi lamang dahil ang pang-ibaba ay isang malambot na pinalamanang halimaw. Ngunit napakalaki. Tumawag si Khan kay Alma para humingi ng tulong, ngunit siya rin ay walang magawa sa kasong ito. Inisip ni Khan na walang saysay ang anumang gawin ngayon dahil sila ay parang kuto lamang kumpara sa halimaw na iyon. Ngunit si Eric at ang lahat ay sumugod pa rin kaya sinabi ni Khan sa kanila na puntiryahin ang mga paa nito. Ang 5 superhero sa kabilang panig at ang grupo ng prinsesa ay sumugod din at sumigaw ng malakas sa kanilang mga galaw. Para saan? Siyempre para magmukhang astig. Ano pa? Hindi maintindihan ni Khan kung bakit gustong-gusto ng lahat na maging palalo, upang halos walang epekto dahil hindi nasasaktan ang halimaw. Nagsisimula nang mapansin sila ng halimaw at humaharap para sa lakayin ng buong grupo. Pagkatapos ay dumura ito ng laway upang damaloy sa isang batis. Ngunit alam na ngayon ni Khan ang dapat niyang gawin. Ginawa niyang loudspeaker ang kanyang armas at tinawag ang halimaw. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito. Paulit-ulit lang ang isang salita na siyang pangalan nito. Hindi ba ito marunong magsalita o ano? Malaki ba ang katawan nito, pero ang utak nito kasing liit ng ubas o ano? Hinahayaan lang ba nito na utusan ito ng mga rebelde na parang hayop? Kung malakas na ito, pagkatapos ay tumayo at gawin ang nais nitong gawin. Patuloy niya itong ginagambala at pinapahingi ng tawad. Tinanong nito siya kung ano ang kailangan nitong gawin upang makabawi. Pagkatapos ay pinapaamo niya ito at sinimulang akayin ito upang isakatuparan ang sarili niyang plano. Lumitaw si Alma at inihayag niya na si Khan ay may napakataas na index ng kakayahang umangkop sa mahika. Inaasahan niyang magiging mandirigma ito nang dumating siya rito, ngunit karaniwan niyang nilutes ang lahat ng problema gamit lamang ang kanyang mga salita. Lubos na alam ng prinsesa na nagulat din si Alma sa mga kakayahan ni Khan. Kinuha ni Khan ang sasakyan ng ministro at ang sasakyan ng hari at dinala ang mga ito pabalik sa grupo, at kaya mabilis na naitatag ang kasunduan sa kapayapaan. Samantala, ang mga utak ng mga rebelde ay nagsisimula ng tumakas, ngunit si Eric at ang kanyang koponan ay naroon upang harapin at mahuli ang isang pugad ng mga ito. Ang hari ay nag-organisa ng isang pagdiriwang na ang lahat ng kaguluhan ay lumipas na. Gaganapin din kaagad ang seremonya ng koronasyon. Ang pinuno ay dapat panagutan ang habambuhay na kaparusahan, ang mga artipisyal na mandirigma ay ipinadala upang magsaka, at ang malambot na halimaw ay idinirekta ni Khan na manirahan sa isang isla. Ngunit sa huli, kailangan pa ring lumahok ng grupo ni Khan at Eric sa isang huling labanan. Dali-daling sumugod ang grupo ni Khan upang suportahan siya, ngunit hinarang din sila ng grupo ni Eric. Binato ni Khan ng alaga si Eric, ngunit tumayo ang blonde upang harangan ito para maglaban sina Khan at Eric ng paisa-isa. Ngunit nakahihigit pa rin ang diskarte ni Eric, at ngayon ay kumpiyansa si Eric na may paghihiganti niya ang kanyang 2 anak. Ngunit pinigilan ito ni Maria dahil alam ni Maria ang tungkol sa pagkawala ng 2 anak ni Eric sa ibaba. Nagulat si Khan nang marinig ang katotohanan ngayon, ngunit nagpasya si Maria na tuluyang talikdan ang kanyang dating kasarian sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang 2 anak kay Eric. Eric sa tingin niya imposible ang transplantasyon, ngunit sinabi ni Alma na kaya niya ito. Nagtataka ang lahat kung bakit ito sinaliksik ni Alma, ngunit marahil ay hindi nila kailanman maiintindihan ang dahilan. Pagkatapos ay inilipat ni Alma ang 2 hiyas mula kay Maria patungo kay Eric. Mas comfortable na ngayon si Maria habang si Eric naman ay maaari nang magpakasal sa kanyang fiancé. Nakikita ni Khan na hindi na kailangan pang maglaban ng magkabilang panig, ngunit gusto ni Eric na pahalagahan ni Khan ang buhay na iniligtas ni Maria. Iniisip din niya na hindi na siya birhen dahil malapit na siyang makasama si Alma. Sinabihan siya nitong bumitaw muna sa sandaling ito dahil pupunta siya sa kanyang pribadong silid mamaya. Ngunit pagkabitaw niya, agad niyang naisip sirain ang pangako. Alam na ni Khan na babalik siya kaya nagpaalam siya sa lahat. Pinabalik siya ni Alma, ngunit gusto ng prinsesa na bumalik siya para tapusin ang palm. Muli siyang ibinalik at lumapit ang prinsesa para suntukin siya dahil sa pangahas niyang umalis ng ganoon. Sinabi niya sa prinsesa na huwag mag-alala dahil magkikita silang muli kapag 18 na siya, kaya nakatikim siya ng isa pang sampal. Ngunit umalis pa rin siya at sinabi sa kanya na subukang maging isang mabuting prinsesa,
at para kina Lane at Maria kasama si Pet na subukang protektahan ng mabuti ang prinsesa, at para sa grupo ni Eric na protektahan ito. Mundo sa kanyang lugar. Pagkatapos ay bumalik si Kan at nagising sa kanyang silid. Akala niya ay nahimatay lang siya mula sa upuan, ngunit ang paghingi ng tawad ni Alma para sa paglabag sa kanyang pangako sa screen at ang hapdi mula sa sampal ng prinsesa ay totoo, kaya alam niyang hindi siya nananaginip. Pagkatapos ay iniligpit niya ang mga laro at nagpasya siyang lumabas para maranasan ang tunay na mundo, at dito nagtatapos ang pelikula.